Gago. Sinong nagsabi kagabi na mas malakas pa sa 120 taong binata? 120 taong binata. Bakit isang gabi lang? Sumusuko ka na agad. Pumunta ako sa Jiangsheng ngayon para hindi magwalang oras dito. Ang charity art show ng Film Chamber ay magsisimula sa ilang araw. May nagsabi sa akin, may peking mga obra sa exhibit. Kailangan kong asikasuhin to. Huwag nating sirain ang pangalan ng chamber. Sige na nga, sa susunod na dalaw, magdala ka ng bulaklak. Alam mo naman paborito kong kulay. Sige, nakuha ko na. Paalam na. Umalis ka dyan. Bakit biglang nasira ang preno? Kakakumpuni lang ng sasakyan ko. Wala dapat problema. May gum ang bala ba nito? Boses ko. Naging bata ako kanina. Delikado dito. Buti na lang malapit ang kumpanya ng anak ko. Maghanap muna ako sa kanya. Siraan mo to. Zhao Yunji, anong balak mo? Dahil lang ayaw kong ibenta ang Jinsha Bay Project sa'yo. Sinira mo kumpanya. Anong nangyayari? Paano nangyari to? Nakita kong wala kang pera, kaya naglagay ako sa Jinsha Bay Project mo. Dinadalan lang kita ng pondo. Magkano halaga ng mga to? Babayaran ko lahat para may pondo ka sa Jinsha Bay Project. Ano? Peking lahat ba? Hindi ba? Malaking kumpanya to. Wala man lang totoong antigong display. Gano ba kadalubhasang ang Dingsheng mo? Wala kang pakialam sa kumpanya ko. Magaling ka talaga, anak. May lakas ka ng loob. May tibay ka ng loob. Kahit maubusan ako ng pera, makakahanap ako ng iba. Pakinggan mo ang Jinsha One Project. Huwag mo nang asahan. CJ. Tignan natin kung sinong taga Jiangsheng ang mag-invest sa'yo. Lahat ng tumulong sa'yo, kalaban ko na, Zhao Yunji. Alis na tayo. Bakit nakatayo lang kayo? Trabaho. Linisin niyo to. Tigil ka dyan. Kaninong anak ka? Bakit ka nagkakalat dito? Hindi ako bata. May importante akong sasabihin. Hinahanap mo ang chairman namin? Oo. Kilala mo siya? Siyempre naman. Hoy, batang lalaki. Sino ka? Ama mo ako. Hoy bata, bakit ganyan ka magsalita? Wala ka bang modo? Hoy, mali. Hindi ka tinuruan ng magulang mo kung paano maging desente. Mauguzi. Ngayon, magle-lecture ka sa akin. Siyempre tinuruan ako ni Lolo. Ano ang tawag mo sa akin? Ang palayaw mo ay Mauguzi. Sabi ko sa iyo, tatay mo talaga ako. Ang chairman. Una na ako. Magsalita ka. Sino nagsabi ng palayaw? Sabi ko na, tatay mo ako. Siyempre alam ko palayaw mo. 45 na ang tatay ko. Paano ka magiging tatay ko? Batang pasaway ka. Bakit ganyan memory mo? 47 na ang tatay mo. Ikaw. CJ, sabi mo tatay mo ako. Paano mo mapapatunayan? Sa kaliwang puwit mo, may marka ka. Noong 3 taon ka, hinabol ka ng malaking gansa ni Lolo. At nahulog sa Cobb 8. Noong 5th grade, sumulat ka ng love letter sa guro mo. Nahuli kita. Naaalala ko pa ang isinulat mo. Babasahin ko sa'yo. MS Wang. Sa unang sandali na nakita kita. Tigil. Sabi mo tatay mo ako. Nananaginip ba ako ngayon? Paano ka naging ganito? Hindi ko alam. Nagmamaneho ako. Halos mabangga ang bata. Nawala ng kontrol at nabangga ang sasakyan. Pagmulat ko ng mata, ganito na ako. Huwag muna nating pag-usapan yan. Sino yung tao kanina? Bakit siya mayabang? Siya. Siya ang chairman ng Xiangrui Group. Zhao Yunji. Siya ang kalaban ko. Kalahating taon ang nakalipas. Nakipagbid ako sa kanya. Para sa proyekto sa Jinsha Bay. Sa huli, napanalunan ko ang proyekto. Hindi niya matanggap. Kaya nitong mga huli, hindi maganda ang kita ng kumpanya. Gusto niyang bilhin kami ng mura. Hindi maganda ang kita ng kumpanya. Di mo ba palaging sinasabi, maayos ang kumpanya mo? Siyempre, kasama ka. Magandang balita lang ang sinasabi ko. Isa ka lang magsasaka. Kung sinabi kong kulang kami sa pera, ano ang maitutulong mo? Kung mag-aalala ka lang, mas mabuti pang di na lang sabihin. Oo nga pala. Hindi pa alam ni Fayo kung sino ako. Pupunta ako sa Fenghua International para makakuha ng puhunan. Malaki ang impluensya ni Zhao Yunji sa Jiangsheng. Ang Fenghua International ay aking huling sansa. Magpahinga ka muna. Fenghua International, ang kumpanya ni Yushu. Kung pag-uusapan, kita mo siya, gawin mo na. Pagdating mo, sabihin mo lang, na anak mo ako, siguradong mag-i-invest siya sa'yo.
Tay, pwede bang tigilan mo na ang biro? Si Hyushu, ang nagtatag ng Fenghua International, itinayo niya ito mula sa wala at ginawang Fenghua International, ang pinakamalaking kumpanya sa Jiangcheng. Mas mayaman ang kumpanya niya sa akin. Hindi lang siya maganda, malamig at mailap din siya. Isa ka lang magsasaka. Bakit kanya makikilala? Aminado akong maganda siya. Pero malamig at mailap. Chayanlong. Maliit na longlong. Handa ka na bang parusahan ang iyong munting kuneho? Tol, kinupop ka ni Laone. Halika. Sa harap ko, mabait talaga siya. Itay. Sige, naintindihan ko. Mga nasa katanghali ang gulang, mahilig lang magyabang ng kaunti. Pero sa pagkakataong ito, medyo lumalampas ka na. Ikaw na bata ka, hindi ka naniniwala, ha? Tatawagan ko siya ngayon din. Si Hyushu nga pala ito. Kilala kaya siya ni tatay? Naku, Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay hindi na gumagana. Pasensya na. naubusan lang ng load ang cellphone ko. Tay, ikaw, magpahinga ka na lang dito. Teka, Diyos ko, isama mo ako, may kailangan nga pala akong sabihin sa kanya. bakit ba nagpupumilit kang magdala ng isang bungkus ng daisies? Gusto ni Tita Hi ang daisies. Nangako ako sa kanya. Sa susunod, dadalhan ko siya. Si Hyushu ay kilala bilang pinakasikat na Black Widow sa Jiangcheng. Tinatawag siyang rosas na may tinik. Paano niya magugustuhan ng daisies? Anong alam nila, kumatok ka? Pasok. Bakit lalaki? Bakit mo hinahanap si President? Ako ang chairman ng Dingsheng Group, si Qin Fiu. Nandito ako ngayon para makita si President He. Gusto kong pag-usapan ng investment. Sino ka nga ba? Ikaw ang sumisikat na. Sa Jiangcheng, si Qin Fiu. Opo. Ako si Sun Zeng, project manager ng Fenghua International. Nasa pulong ngayon, pwede akong gumawa ng ako ang magdedesisyon sa investments. Tungkol sa kumpanya, paumanhin, hindi ko ibibigay ang investment na ito. Bakit? President Sun. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan to? Pag-usapan ng alam mo ba kung anong araw? Ngayon? Anong araw? Araw ng mga puso. May plano na ako kay President He na mag-dinner kami pagkatapos ng trabaho. Ang investment mo ay pwedeng hintayin. Bukas. Ikaw yung binanggit ni Yushu, yang desperadong utu-uto. Saan galing itong batang ito? Ang bastos. Paano mo nagawang tawagin si President He ng ganyan? Tingnan mo ang sarili mo. Matagal mo na siyang hinahabol. Hindi mo alam ang paborito niyang bulaklak. Nagdala ka pa ng rosas. Gusto niya ng daisies. Anong alam mo, bata? Alam mo ba kung ano ang pag-ibig? Sino ang nagdadala ng daisy sa date? Umalis ka na. Bahala ka, maniwala ka sa gusto mo. Qin Fiu, kasama mo siya. Tungkol sa investment, hindi na kailangang pag-usapan. Huwag kang mag-alala, Payo. Kaibigan ko si Yushu. Siguradong mag-i-invest siya sa iyo ngayon. Huwag kang makinig dito sa baboy unggoy. Isa ka lang batang hamo. Paano ka magiging kaibigan ni President He? Kung kaibigan ka ni President He, ako ang hari ng langit niya. Ito ang unang beses na narinig ko na sa sarili kong kumpanya, kahit ang pinuno ay sinasamba. President He. Ano nang nangyayari dito? Presidente He, itong batang ito lang. Nakialam siya sa gamit mo. Opo, ako nga po. Yushu, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag iwanan ang gamit mo kung saan-saan. Bakit hindi ka nakikinig? Heto, paborito mong bulaklak. Bata, alam mo ba kung anong bulaklak ang gusto ni Hehe? Salamat, gusto ko talaga sila. Tungkol naman sa mga rosas na ito, Sujay, itapon mo sa basurahan para sa akin. President He. Sun Zeng, opisyal ko itong sinasabi sa iyo. Tinanggal ka na. Ano? Lumabas ka. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, huwag mo akong guluhin o huwag mo akong sisihin kung tuluyan na kitang iwan. Sige na, Hyushu, talo na ako. Pumunta ka rito dahil President He, ang kumpanya ko'y proyekto sa Jinshabay, nangangailangan ng pondo. Sa tingin mo kaya? tingnan ang taunang plano sa pamumuhunan at maglaan ng pondo sa Dingsheng. Pero, Walang pero, ngayon din kaagad. opo, Ang plano ng kumpanya natin ay puno na para sa taong ito. Ang magagawa ko lang ay tulungan kang mapanatili. Ang buhay ang proyekto sa Jinshabay. Baka hindi matuloy ang mga susunod na puhunan. Salamat, Presidente He. Sapat na ang mapanatiling buhay ang Jinshabay. Bakit Presidente He ang tawag mo sa akin? Tawagin mo akong Auntie He. Kamukha mo talaga ang tatay mo. Sigpo, Auntie He.
Talaga kayong magkaibigan ng tatay ko. Masasabi mo ba kay Auntie kung nasaan ang nagsabi sa'yo nito ngayon? Siya si Qin Chanlong. Fiyo, tumigil ka sa kalokohan. Siya nga ang tatay ko. Kaya pala, niloloko ninyo ako, ha? Si Qin Chanlong ay may tatoo sa likod. At may mga gasgas ako kagabi. Malinis at maputi ang likod ng bata. Naging bata nga ako, hindi lang ako lumiit. Sige, kung ikaw si Qin Chanlong, alam mo ba kung anong libro ang paborito ko? Madali lang. Pangangalaga sa baboy pagkapanganak. Tita He, ang dami mo namang interes. Wala nga siyang binabasang libro. Nasa dulo lang ng librong ito, may mekanismo pala. Paano mo nalaman yan? Sinabi mo sa akin mismo, madalas mo nang nabanggit ang safe na yan. Ayaw mo lang sabihin kung ano ang laman. Ngayon, kailangan kong makita. Hindi ba ito ang singsing na jade na binigay mo noon? Tatay. Ang singsing na jade na bigay ni Tita He, bakit ito nasa safe? Dahil napakamura lang, mahigit 1 milyon lang, kaya itinapon ko lang, nasayang. Hindi ko inaasahan na napulot mo, at itinago sa safe bilang koleksyon, dahil lang minsan kong sinuot. Bakit ka nagmamalasakit? Ikaw nga si Qin Chanlong. Paano ka napunta sa ganito? Hindi ko rin talaga alam, kailangan ko ng tulong mo. Kapal mo naman humingi ng tulong. Nang unang beses akong nagbigay sa'yo, nawala ito. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa sinseridad ko. Nagkamali ako. Sorry na, bitawan mo muna ako, mayroon talaga akong mahalagang sasabihin. Sige nga, ano iyon? Brat ka talaga, umalis ka. CJ. Pwede mo ba akong tulungang alamin? Tungkol sa isang lalaking si Lee Jongchon, baka siya ang nagplano nito. Matagal na niyang tinitingnan ang pwesto ko. Ngayong pagkakataon, siya talaga ang may gawa. Sinira niya ang kotse ko, at gusto niyang makuha ang pwesto ko. CJ, tutulungan kita. Salamat. Ikaw, anong ginagawa mo? Qin Chanlong, mukha ka talagang Itay. Paumanhin po dito, pasensya na po sa abala. May emergency ang kumpanya ko, kailangan kong bumalik muna. Gusto mo bang sumama sa akin? Oh. Halika na, balik tayo ng magkasama. Bababa tayo titingnan ang background nitong bata para hindi mag-alala ang pamilya niya. Taga Shanghai Welfare Institute ang batang ito. Si Liuran ang pangalan niya. Paano mo nalaman? Mayroon pa bang bagay sa mundo na hindi ko, si Hyushu, alam? Sa loob ng 3 araw, ang Philong Chamber of Commerce ay magdaraos ng art exhibition sa Jiangxi. Fiyu, dapat ay natanggap mo din ang imbitasyon, di ba? May sobra pa ako rito. Isama mo ang tatay mo pagdating ng panahon. Kayo po, tita, ang art exhibition na ito ay pagkakataon para makakuha ng investment mula sa Philong Chamber of Commerce. Hindi ko kailangan ng investment mula sa Philong Chamber of Commerce. Mahilig sa sining ang tatay. Pwede mo siyang isama para tingnan. Baka makatulong ito sa kanya. Salamat, Yushu. Salamat po, Tita He. Talagang kahanga-hanga ang gawa ng master na ito, hindi matatawaran ng halaga. Talaga naman. Lahat ito ay kilalang mga obra, hindi katakatakang Philong Chamber of Commerce. Nagawa nilang makaalapam ng napakaraming piraso para sa exhibition na ito. At isa itong charity arch, hindi lang nakadisplay ang mga pintura, mabibili rin ito. Lahat ng pera mula sa benta ay gagamitin ng Philong Chamber of Commerce para sa charity work. Narinig ko rin na sa exhibition ngayon, kung sino man ang pinakamalaki ang nagastos, ay makakakuha ng suporta mula sa Philong Chamber of Commerce. Hindi lang may 5 bilyong pondo, kung mayroon ding pagkakataon na maging eksklusibong distributor ng Philong Chamber of Commerce sa Jiangcheng. Kung si Lee Jongchon talagang maging chairman, baka ito na ang huling charity art show. Saan galing ang batang ito? Alis na, hindi ito lugar para sa'yo. At umiinom ka pa? Hindi ba sinabi ng pamilya mo na bawal uminom ng alak ang mga bata? Coke lang naman. Nasaan ang pamilya mo? Ran. Paumanhin po dito. Bata pa siya, hindi pa alam ang mga bagay. Babatayan ko siya. Halika na. Itay, hindi ba't nangako kang hindi tatakbo? Sa ngayon, dapat ikaw ang aking kapatid habang nasa labas. Huwag kang lalayo sa akin. Sige.
Ito ay talagang kay Tang Bohu na Autumn Breeze fan painting. Mahilig ako sa mga gawa ni Tang Bohu. At isa lang itong 100 milyon. Kung ito ay nasa auction, aabot ito ng 1 bilyon. Hindi ako nagdala ng maraming pera ngayon. Pero kukunin ko ang Autumn Breeze fan painting. Hindi ko inaasahang makakita ng tunay. Hindi ko inexpectong arch na may dating pala. Ano bang alam mo, bata? Art exhibit ito ng Feilong Chamber. Paano magkakaroon ng peke rito? Kung hindi ako mismo ang magbabantay. Yung mga tauhan ko, di responsable. Makahanap ng pekeng likha sa charity art show. Hindi ba nakakasira sa reputasyon ng Feilong Chamber? Saan nanggaling ang batang ito? Paano mo basta hinahawakan ang mga yan? Kung masira mo, kaya mo bang bayaran? Ranan, huwag mong gagalawin ang mga dito. Presidente Chin, kapatid mo ba ito? Paano mo dadalhin ang bata sa lugar na ganito at pabayaan lang tumakbo? Peke ang painting na ito. Hindi ko hahayaan na may gumastos ng 100 milyon at iuwi ang pekeng painting. Bata ka lang. Paano mo malalaman kung totoo o peke? Siyempre alam ko, ang orihinal nitong painting ay donasyon ko sa museo. Imposibleng mapunta rito. Donasyon mo sa museo. Bata, hindi ito basta doodle mo lang. Ano ang pinagsasabi mo? Paano mo naman magkaroon ng painting na ito, ha? Maniwala ka man o hindi, hindi ko lang hahayaan na malinlang sa charity arch, masasaktan nun ang reputasyon ng Feilong Chamber. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ranan, ikaw, tumigil ka ngayon din. Bata, tumigil ka. Kung maglakas loob mong punitin yan, hindi mo mababayaran kahit ibenta ka. Hinahamon mo ang reputasyon ng Feilong Chamber, ikaw at ang pamilya mo, at lahat ng kumpanyang kasama mo, habang buhay na lang. Huwag umasang makatanggap ng suporta mula sa Feilong Chamber. Ninuno Ranan. Ran. Ginoong Chin, ang pinta na iyon ay nagkakahalaga ng $200 milyon at basta na lang niya sinira ng ganoon bilang kuya niya. Kailangan mong bayaran yan. Ako, Kaya kailangan ko lang magbayad, tama? kaya pa niya kayang bayaran niya. Qin Fiu, sa sitwasyon ng Dingsheng ngayon, duda ko kung kaya niyo pa makakuha ng 20 milyon. Bakit hindi mo na lang ibigay ang kumpanya sa Feilong Business Association bilang ganti? Ginoong Chin, itong pasaway na ito, nakipaggulo na ng gamit ng iba dati, at hindi pa rin natututo. Kailangan mo talaga siyang bantayan. Ngayon, isang pinta na nagkakahalaga ng $100 milyon. Tingnan natin kung paano mo babayaran yan. Huwag kang mag-alala, hindi na kailangang magbayad. Sinabi ko na, peke ang pinta. Anong nangyayari dito? Ito, Qin Fiu, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng pasaway? Sa iyong swerte. Pinakarespetadong tagata sa larangan, Maestro Liu, narito ngayon, sisiguraduhin kong ikaw, bibitawan ang ideyang ito, at magbabayad na lang. Ginoong Liu, maaari mo bang tingnan para sa akin, at sabihin sa amin kung totoo o peke ang pinta? Ano pa ang kailangang tasahan? Paano naman ang Feilong Business Association magkakaroon ng pekeng pinta? Talaga naman, isang batang pasaway talagang makakasira sa buong pamilya. Ginoong Chin, kailangan mo nang maghanda ng $200 milyon. Sige na at ipahayag ang resulta, Maestro Liu. Ginoong Zhao, talagang peke ang pintang ito. Master Liu, tingnan mo ulit ng maigi. Paano ito nagiging peke? Hindi na kailangang tumingin pa. Ang pinta na ito, ang peking gawa ay baguhan. Sinumang tagasuri na darito, agad malalaman kung totoo o peke. At peke rin lahat itong mga ito. Nagluloko ka ba ngayon? Kanina sinabi mong ang pinta na ito ay peke, sige. Pero ngayon sinasabi mong peke rin lahat ito. Paano ang Feilong Chamber of Commerce magkaroon ng maraming peke agad? Kung di kayo maniniwala, ipa-examine nyo. Sige, gagawin ko. Master Liu, pakita mo. Tingnan nyo ng maigi. Hindi lang ako naniniwala na ang Feilong Chamber of Commerce ay makakagawa ng malaking pagkakamali agad. Kung ang mga pinta na ito ay peke, bibiglin ko ang bawat isa. Lahat ng pinta na ito ay peke. Ano ang ibig mong sabihin? Peke lahat ito. Paano yun posible? Kailan pa naging malaman ng tatay ko ang sining? Sige na, bilhin mo na. CJ. Bibiglin ko sila. Pera lang naman yan, di ba? Nagdala ako ng 500 milyon ngayon. Tingnan natin kung sino ang gagastos. Mas malaki pa sa akin ngayong gabi. Kahit may gumastos pa ng mas malaki. Basta ilagay ko ang perang ito, wala akong pakialam kung ang mga pinta ay totoo o peke. Makukuha ko pa rin ang investment ng Feilong Chamber of Commerce na 5 bilyon at maging ahente ng Jiangsheng. Kapag nangyari yon, ang unang gagawin ko ay paalisin ang Dingsheng sa Jiangsheng ng tuluyan. Sa tingin ko, hindi mo makukuha ang 5 bilyon. Kung hindi ko makuha,
Tanungin mo na lang ang sinuman dito. Sino ang gagastos ng mas malaki pa sa akin? Kahit kaya nila, bibili ba sila ng mas mahal? Kung hindi ko makuha, si Kinfio kaya? Oo naman, sisiguraduhin kong makuha niya. Kinfio, saan mo nahana ang batang ito? Hindi ka ba nahiya dalhin siya rito? Ano ang nangyayari dito? May nakita kaming peke na pinta sa eksibisyong ito. Pinatingnan na namin kay Master Liu kung totoo sila. Totoo ngang peke ang mga ito. Totoo ngang peke ang mga ito. Sige, ipasisiyasat ko ito. Lahat, maghiwa-hiwalay na. Malapit ng opisyal na magsimula ang exhibition. Maligayang pagdating, lahat, sa Feilong Chamber of Commerce Charity Art Show. Sigurado akong narinig nyo na lahat, ang taong magbibigay ng pinakamalaki sa Feilong Art Show na ito ay tatanggap ng 5 bilyong investment mula sa Feilong at ang posisyon ng ahente ng Jiangcheng. Ngunit lahat, tingnan nyo rito. Kaninong likhang sining ito? Bakit may sariling booth ito? Hindi ito gawa ng maestro. Ito ang likhang sining na proud ang chairman ng Feilong Chamber of Commerce. May nakatagong code sa pinta na ito. Sino mang makahula ng code ay tatanggap ng 10 bilyong investment mula sa Feilong at gagawin ng Feilong Chamber of Commerce ang isang sangay sa Jiangcheng. Ang taong makakahanap ng solusyon ang mamamahala. Nakakamangha. Hindi ko kaya. CJ. 10 bilyong investment, kailangan kong subukan. Huwag magmadali, isang pagkakataon lang. Kung magkamali kayo sa hula, masisira ang pinta ng mekanismo sa loob ng cabinet. Kung ang pinta ng ating chairman ay masira sa Jiangcheng, kung gayon, ang Feilong Chamber of Commerce hindi na mag-i-invest sa Jiangcheng. Kahit ang dating 5 bilyon ay babawiin. Ano? Kung gayon, sino ang maglalakas loob hulaan? Kung mali ang hula mo, para ka na ring magiging kontrabida ng buong Jiangcheng. Tama, isa lang ang pagkakataon, subukan mo. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Huwag mong isiping may daya para makuha ang puhunan. Feilong Chamber of Commerce ay nagdaos na ng art shows sa mahigit 30 lungsod. Kung ganoon kadali ang code, matagal nang nakuha ang 10 bilyon. Dahil walang kumuha. Hindi, bunso, Kinfio, tingnan mo itong pasaway na dala mo. Tingnan mo ang ginawa niya. Hanggat hindi mo ilagay ang password at patayin ang screen sa loob ng 5 minuto, mapipigilan mo pa rin na masira ang pinta. Bilisan mo, bata, patayin ang screen. Nailagay na niya ang password. Shinfayo, siya ang iyong bunso. Kung magkamali, kalahati ang kasalanan mo. Pasaway ka. Alam mo ba kung gaano kahalaga itong charity art show para sa Jiangcheng? Kung masira mo ito at mawala ng pagkakataon ang Jiangcheng, makuha ang investment na ito, buong pamilya mong Qin ay mapapahamak. Noong huli sa art show sa Haicheng, may maliit na kumpanya na isinugal ang lahat ng mayroon sila para makuha ang investment. Sila'y umangat para maging isa sa top 3 group sa Haicheng. At tinulungan nilang umangat ang iba pang kumpanya. Itinulak ang ekonomiya ng lungsod sa mas mataas na antas. Kung ang pamilya mong Qin ay sisira nitong arch, kayo ang magiging kontrabida ng buong Jiangcheng. Sinabi kong huwag mo nang pindutin. Huwag mo nang pindutin. Bakit hindi ka nakikinig? Ano ang kinatatakutan mo? Ilagay lang ang tamang password at magiging maayos din. 5 ang numero ng code. May 100,000 posibilidad. Bakit mo iniisip na mahuhulaan mo? Kaya mo bang unawain kung ano ang ibig sabihin ng pinta? Oo, kaya ko. Impossible. Pasaway ka talaga. Hindi ka pa nga marunong sa basic math. Ano ang alam mo? Ako ang nag-set ng password. Kaya syempre alam ko kung ano yun. Tama, bago mailagay ang password, maaari mo pa rin ipilit isara gamit ang remote. Nasaan ang remote? Kunin ko na. Tigil. Huwag mo nang pindutin ulit. Maghintay ka lang, may magdala ng remote bago mo patayin. Kung pinakamasama man, hayaan na lang natin si Zhao Yunji makuha ang investment. At umalis na sa Jiangcheng. Makakaya pa natin kahit saan pa. Sabi ko tigil, pasaway ka. Kung pipindutin mo yan ulit, puputulin ko kamay mo. Kung mawala ang investment na ito dahil sa'yo, ikaw at ang talunan na si Kinfio, pareho kayong paalisin. Sisiguraduhin ko, bawat kumpanya sa Jiangcheng, na di papayagan ng iyong pamilya, kumita ng kahit $1. Sa panahong iyon, kahit magutom ka sa kalsada, walang magmamalasakit. Bilisan nyo, hilahin siya pababa. Si Ginoong Yu ay babalik anumang oras. Huwag mong hayaang sirain niya lahat. Password tama. Binabati kita, bata, hindi ako makapaniwala, may nakahula talaga ng password. Paano nga ba yan posible? Nasagot niya talaga, ang nakatagong password sa pintura. Isang $10 bilyong investment, pinag-uusapan natin ng $10 bilyong investment dito. Feilong Business Association, nagdaos ng mga art exhibit sa 12 dosina, sa mga lugar, malaki man o maliit, kahit na, isang bata lang ang nakagawa nito. Totoo ba? Tama ba talaga? Ganun lang pala kasimple ang password. Nahulaan ko rin. Akala ko ang pinuno ng Feilong Business Association ay itatago ito ng lantaran.
Kung alam ko lang, lumapit na sana ako. Gusto lang nilang makita kung mayroon kang tapang. Kung magkamali ka, ikaw ang mananagot. Malinaw na hindi mo nagawa, kaya na mismo ang $10 bilyong investment na iyon. Tanging itong batang pasaway. Bata at walang takot. Swerte lang. Oh, kumusta naman? Sabi ko kaya kung hulaan, di ba? Bata, ano ang ipinagmamalaki mo? Swerte ka lang, yun lang. Oo, napakaswerte mo. Hindi gumastos ng kahit piso. At nakuha ang $10 bilyong investment. May mga tao, gumastos ng bilyon. Bumili ng ilang peking painting. At nauwi sa wala. Talaga namang malas. Bata, kahit pa tinulungan mo si Ding Sheng, makuha ang $0 isa 0 bilyong investment. Tapos, sa tingin mo, makakabalik pa si Ding Sheng sa dati. Walang paraan para makipagkumpetensya sa Si Chin Faiyu, yung lalaki, talagang di alam magpatakbo ng negosyo. Kung bigyan mo siya ng 100 bilyon, gaya lang ng sinabi mo, pinakamaganda, babalik si Ding Sheng sa dati. Pero kung ako ang tutulong sa kanya, pamahalaan ng 100 bilyon. Ang laki ni Ding Sheng, tiyak na hihigit pa sa Siang Rui. Sa panahong iyon, ang kumpanya mo, wala nang market sa River City. Bata, akala mo ba ito ay monopoly? Kaya ko, hirap ka magbilang ng sukli para sa candy at gusto mong magpatakbo ng negosyo. CJ. Ang tito ko, tumawag lang sa akin. Ang pinuno ng Filong Business ay napalitan na. Ang isa $0 bilyong na pondo mo ay nawala na. Anong nangyari rito? Paano ito biglang nawala? Pangulo, ano ang nangyayari? Totoo ba ito? Ang ating chairman, talagang biglang, nawala noong isang araw. Pero ngayon, bubuto kami ng bagong chairman. Teka, narinig mo ba yon? Kinfiu, nawala ang isa $0 bilyong mong pondo. Hintayin mong magpangkarote ang Ding Sheng. Ang 10 bilyong pondo ay personal na pera ng dating chairman. Kahit palitan ng chairman, ang pondong iyan ay mananatiling naka-invest. Personal na pera, naiintindihan mo ba ang halaga ng pera? Private vault. Talaga? Alam mo ba ang halaga ng isa $0 bilyong na liquid fund? Kayang buhayin nito ang buong imperyo ng negosyo. Kahit na chairman ng Filong Commerce, wala siyang sapat na isa $0 bilyong pondong pwedeng ilabas. Makitid lang ang pananaw mo. Isang 10 bilyong liquid fund lang. Huwag kang magpanik. Makitid ang pananaw ni Ginoong Zhao. Ang Xiangrui Group ni Zhao ay isa sa top companies sa Jiangcheng. Pinapahalagahan siya ng mga lider ng lungsod. Makakapagsabi ka ng makitid. Ikaw na paslit. Mas maraming pera ang nakita ni Zhao kaysa sa buong buhay mo. Makitid ang isip niya. Nababaliw ka na ba? Kinfiu, sawa na akong magsayang ng oras sa batang ito. Maging malinaw tayo. Wala na ang isa $0 bilyong pondo mo. Ang sinumang magbigay ng kahit sentimo sa Ding Sheng ay kalaban ko, Zhao Yunji. Ano kung laban ka namin? Habang nandito ako, hindi mababang karote ang Ding Sheng. Bakit naman narito si Hiyush? Hindi ba tinanunsyo niya, hindi siya dadalo sa art exhibition na ito? Sa pananalita niya, parang plano niyang makipaglaban sa Xiangrui Group para kay Ding Sheng. Narinig ko ilang araw na ang nakalipas. Pumunta si Chin Faiyu kay Hiyushu para pag-usapan ng partnership. Pero gayon pa man, hindi ko inaasahan na si Hiyushu ay pupunta ganito kalayo para tulungan si Ding Sheng. Tita He. Presidente He, tutulungan mo ba talaga siya? Nga. President He, alam mong may impluensya ako dito rin sa Jiangcheng. Ngayon, kakampi ka laban sa akin para sa kumpanyang malapit ng malugi. Talaga bang suli? Tama, dahil lang ba sa bata, marunong mangakit sa'yo, kaya tinutulungan mo siya ng ganito? Pagdating sa negosyo ko, hindi kailangan ni Hiyush na may magsabi sa kanya kung ano ang gagawin. Ikaw, Ibenta mo ba ang painting na ito o hindi? Presidente He, ito ang pinakamahalagang likha ng aming chairman. Ngayong bigla siyang nawala, natatakot akong hindi namin. Mag-aalok ako ng 1 bilyon. Hindi man lang ito, obra maestra ng tanyag na artista. Naka-1 bilyon siya. Nababaliw na ba siya? Bakit gagastos ng ganyan kalaki? Kung gusto mo, pipinturahan kita ng sarili ko. Nagluloko ka ba? Akala mo ba ito ay doodle lang ng bata, na basta na lang ipinta kahit kailan mo gusto? Bata. Ang dahilan kung bakit niya gusto ang pirasong iyon ay dahil ginawa ito ng dating chairman ng Feilong Group. Hindi basta-bastang guhit ng pasaway na tulad mo. Seryoso ka ba? Kung handa kang talaga, ipinta ito sa sarili mo, maganda iyon. Pero pagkatapos nito, walang ibang pwedeng humawak nito. Akin lang ito at akin lang. Presidente He, ikaw, hindi ka nagbibiro, di ba? Isang bata na amoy gatas pa. Siguro'y hindi alam kung paano humawak ng brush. Isa lang itong ink painting. Ano ba ang mahirap doon? Sa tingin mo ba ay henyo ka? Ha? Pagtatasa ng antigo, bugtungan, pagpapatakbo ng negosyo, ngayon ay pagpipinta. Naiintriga akong makita kung ano ang gagawin mo. Kung kaya mo talagang gayahin itong pinta, kakainin ko lahat ng binili ko. Sinabi mo yan. Sinabi ko yan. Isang 8 taong bata, gusto niyang magpinta ng tanawin. Alam ba niya ang teknik? Pero sa totoo lang, ang paraan ng hawak sa brush, mukhang profesional. Nagpapanggap lang siya. Masyadong mayabang itong bata. Nagkataon lang na hulaan niya tama.
Gusto niyang magpasikat sa lahat. Naiintindihan ba niyan? Kaya niya ba talaga? Hindi ako makapaniwala na kaya ni tatay magpinta. Isang henyo, seryoso, henyo. Ang likhang sining na ito, kahit hindi kasing ganda, ng chairman ng Filong Chamber, ay napaka-advanced na. Isang 8 taong bata. Nagawang gawin ito sa maikling panahon. Talaga naman, ang likhang sining na ito, ang paborito kong gawa. Halika na. Paano nangyari yon? Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa'yo? Matagal na ako sa Gengsheng pero di ko alam may katulad mo pala. Oo, magaling ka sa pagpipinta, marunong magsuri ng sining, at magaling sa mga bagto. Naniniwala na ako sa kanyang mga sinasabi tungkol sa negosyo. Ang galing mo talaga, bata. Imposibleng di mo siya kilala. Nakita ko mismo ang lahat, bakit hindi? Ano masasabi mo? Nagustuhan mo? Kapag ikaw ang gumawa, laging magugustuhan ko. Ipapa-frame ko, nakaginto at may brilyante. President He, karapat dapat ba talaga kolektahin ang likha ng bata? Nagpaplano ka bang magkaanak? Para sa kanya, pinatanggal mo mga dating empleyado, sinubukan mo pang iligtas ang negosyong babagsak. Ano naman, si Qin Fiyu ay anak ng matalikong kaibigan. Kahit mabangkarote ako, di ko hahayaang malugmok sila. Huwag ka masyadong owa. Pagdating ng bilyong pondo, ako na ang bahala para maging nangunguna sa Gengsheng. President Qin, ang kumpanya nyo nangangailangan na ng bata para pamahalaan. Sa totoo lang, mas magandang magbangkarot na lang kayo. Ano ba tong ginagawa ng tatay ko? Magsasaka lang siya. Anong alam niya sa negosyo? Bakit siya nagmamalaki rito? Qin Fiyu, akala mo ba ang bilyong pondo ay sapat na? Naniniwala ka ba talaga na dahil sa batang to, magbabago ang lahat? Kahit walang pondo, kayang-kaya kong bumangon. Qin Fiyu, akala mo bang si Hyushu ang sapat mong may impluensya man siya sa Gengsheng, hindi naman gaanong malaki. Sobra-sobrang sapat para sa... Tito, nandito ka na. Inapi ang pamangkin ko. Siyempre kailangan kong pumunta. Sino ang nambabastos kanina? Yung dalawang iyon, si Hyushu yung babae. Siya ang taga Gengsheng na kilalang Black Widow, Hyushu. Huwag kang mag-alala, ang pamilya ay mayroon ng inayos na ang iyong kasal. Ang nobya ay panganay na anak ng Lin family sa Gengsheng, Lin Wanwan. Basta't mapapangasawa mo ang Lin family, kalimutan mo na si Hyushu. Kahit 10 Hyushu pa, ay hindi ka magagalaw. Tito, iyan ba ang numero 1 kagandahan sa Gengsheng, Lin Wanwan? Tama. Ang Lin family sa Gengsheng. Totoo ba? Ang malamat na elite family na yon? Tanging sila, ang karapat dapat tawaging Lin family ng Gengsheng ay sila. Hindi ako makapaniwala, si Young Master Zhao ay makakapag-asawa ng panganay nilang anak. Narinig ko si Lin Wanwan ay ang pinakamagandang babae ng maraming humahabol sa kanya. Hindi ko akalain na siya ay naging fiance ko. Tito, anong problema? si Lin Wanwan ang una kong pag-ibig. Nang unang dumating ako sa Gengsheng, minamaliit ako ng Lin family. Wala akong nagawa kundi makipaghiwalay sa kanya. Ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng todo para itayo ang aking kumpanya ay para maging karapat-dapat sa kanya. Qin Fiyu, hindi ko alam. Ang babaeng hindi mo nakuha ay malapit nang mapunta sa kama ko. Kapag nangyari iyan, gagamitin ko lahat ng kanya koneksyon para isara ka sa negosyo. Ikaw, Bakit hindi mo sinabi kagad? Kung gusto mo siya, kakausapin ko si Old Man Lin at ipapakasal ka niya sa kanya. batang pasaway, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ka para mag-utos? Anong akala mo kaya mo na mag-utos kay Old Man Lin? Bakit naman si Old Man Lin ipapakasal ang apo niya kay Qin Fiyu, yung talunan? Alam mo ba, gaano kalakas ang Lin family? Kahit ikaw ang pinakamayaman sa Gengsheng, hindi ka pa rin nila papansinin. Itong bata, akala niya kung sino siya. Umuwi ka na lang, bago ka pa mapahiya. Seryoso, tatawag lang ako para malaman kung nakikinig ba si Old Man Lin sa akin. Peke ka masyado, ang bata mo pa, kalokohan na agad. Pilit kang matapang tulad ng iba. Sino ang nagturo sa'yo niyan, ha? Itong number na to, nakalimutan mo na ba? Tapos ngayon nagtatanong ka kung sino ako. Oo, si Qin Tianlong. Si Qin Fiyu ay anak ni Qin Tianlong. May kinalaman siya sa anak mo. Ikaw na ang bahala. Maghintay ka lang, malapit nang dumating ang first love mo. Makinig ka sa kanya, pagkatiwalaan mo siya. Qin Fiyu, pupunta siya rito para sa akin. Hindi mo naman iniisip ang paslit na yon. Kilala ang pinuno ng pamilya Lin, di ba? Dahil sa ugali niyang iyan, anong karapatan niyang humingi? Hindi mo kailangang sabihin.
Kay, hindi rin madali ang pamilya Lin. Hayaan mo na lang. Kung ang sinasabi mo ay talagang gumana, noon pa man. Hindi ko sana nakipaghiwalay kay Lin Wanwan, di ba? Kalma lang, kalma. Hayaan mo nang mangyari ang mga bagay. Tito, nagbago ba ang chairman ng Philom Chamber of Commerce? Yung 100 bilyon na pondo ay nakansela. Siyempre tutu, may kaibigan ako sa Philom Chamber of Commerce. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Narinig mo yan, Kinfiu, nawala na ang 100 bilyon mo. Nawala ang pera, nawala ang tao. Kung ako sa'yo, tapusin ko na lang. Sino nagsabing nawala ang 100 bilyong puhunan? May narinig ako na may nakalutas ng code sa pintura ng chairman. Oo, talagang may nakalutas dito. Hindi ba't sinabi na ang chairman ng Philom Corp ay napalitan? Paano pa rin balido ang 10 bilyong pondo? Siyempre balido ito. Ang perang ito ay sa dating chairman natin na personal na ari-arian. Hindi ito bahagi ng korporasyon. Kahit hindi na siya ang chairman, magagamit pa rin niya ang perang ito para mag-invest. Ano? Kaya totoong kanya ang yaman niya. Talagang tama ang hula ng bata. 10 bilyong dolyar na likidong yaman. At likidong yaman lang iyon ng chairman. Mas marami pa riyan. Kung gayon, magkano ang kabuuang halaga ng Philom Corp? Sino ang nakatuklas ng code? Siya nga. Siya. Bakit pamilyar ang batang ito? Hindi ba ito ang bata na hinahanap ng bagong chairman nitong mga nakaraang araw? Bakit siya nandito? Huwag muna tayong magsalita. Hintayin natin pag-uwi para ibalita ang magandang balita sa bagong chairman. Promosyon na taas ng sahod, sigurado. Bata, 10 bilyong dolyar ang usapan. Handa ka na. Ay abot ang perang ito sa kanya? Ikaw ang chairman ng Dingsheng Group? Ako. Naaalala kita. Dahil sa iyo ang investment na ito, magpirmahan tayo sa Dingsheng Group in 3 days. Tingnan ang kontrata sa susunod na mga araw. CJ. So sino ang chairman ninyo ngayon? Mag-ingat ka sa salita. Ang pangalan ng chairman ng Philom Corp ay hindi basta-basta tinatanong. Okay lang, ang dating chairman ay ayaw ipaalam dahil sa personal na dahilan. Ang kasalukuyang chairman ay walang ganitong ugali. Ang chairman natin ngayon ay si Jilly Jongchon. Alam kong siya nga, bago umalis ang sasakyan ko, siya lang ang nakalapit. Siguradong pinakialaman niya. Kung mamatay ako, madali niyang mapapalitan. Sige, narito na ang kontrata. Aalis na ako, ingat ka, hindi kita ihahatid. Kinfiu, huwag kang mayabang. Kahit may 10 bilyon ka, ano naman, malapit na akong magpakasal sa pamilya Lin. Walang puwang para sa iyo sa merkado ng Jiangsheng. Sumuko ka na, ang pamilya Lin ay hindi papayagan si Lin Wanwan na pakasalan ka. Bata, hindi lang dahil sinabi mo, totoo na. Akala mo ba nakikinig si Old Man Lin sa'yo? May balita lang ako, nasa labas lang si Lin Wanwan. Kaya ito na ang numero 1 dilag sa Jingsheng. Si Lin Wanwan ba ito? Ang ganda niya talaga. Hindi lang siya maganda, mayaman din siya. Ang swerte naman ni Ginoong Zhao. Talagang maganda siya. Pero kumpara sa iyo, hindi pa rin tatalo. Magandang araw, Binibining Lin. Galing ako sa pamilyang Su Yujin. Ang pamilyang Su. Ilang araw na ang nakalipas. Pumunta kami sa pamilya Lin para humingi ng kamay. Hindi ba gusto ng pamilya Lin na pakasalan ng pamangkin ko? Tingnan mo, ito ang pamangkin ko na si Zhao Yunji. Kaya, hindi ba siya magandang pangasawa? Wanwan, masaya akong makilala ka. Ako ang iyong mapapangasawa, si Zhao Yunji. Dahil dati na kayo nakipagkasundo sa pamilya Lin. Kung sino man ang inyong kinasundo, hanapin mo sila. Hindi ako pumayag dito. Teka, hindi ka pumayag? Bakit ka nagsusuot ng damit pangkasal? Pasensya na. Suot ko ang damit pangkasal na ito ngayon, hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Teka. May iba? Fai Yu. Ano ang balak niya? Lin Wanwan, anong ginagawa mo? Niyayakap ko ang taong mahal ko. Anong problema? Ikaw, itinago mo ito sa pamilya Lin. Ginagawa mo to sa harap ng publiko. Hindi ka ba takot maparusahan pa? Umuwi ka sa bahay ng Lin. Nagbigay ng pahintulot ang lolo ko. Bakit ako paparusahan? Katakata lang yan. Paano pumayag si Lolo Lin na makasama mo ang talunan? Narinig ko lahat noon. Ang nobyo mong dinala mo sa bahay. Hindi man lang nakapasok sa pinto. Nakatayo siya sa labas, sa ulan buong araw at gabi. Walang kahit sinong nagbigay sa kanya ng pagkain. Sobrang minamaliit siya ng pamilya Lin. Imposibleng payagan ka nilang makasama siya. Iyon ay noon. Ito naman ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi mo tawagan ang lolo ko? CJ, ipapakita ko ang kasinungalingan mo ngayon. Hello, Lolo Lin. Si Su Eugene ito. Oo, Eugene. Nasa iyo ba si Wanwan? Nandito siya. Siya.
Maaari mo ba siyang ipagsalita sa akin? Yung babae, sinubukan ko siyang tawagan, pero naka-off ang telepono niya. CJ, narinig mo ba yon? Tumawag na pala si Lolo Lin kanina para balaan ka, at pinatay mo pa ang telepono mo. Ngayon, gusto kanyang tanungin mismo. Mas mabuting maghanda ka. Hello, Lolo. Nakilala mo na ba si Chin Fayo? Opo, nakilala ko na. Bilis na at pakasalan mo siya. Kung talagang hindi mo kaya, kahit magpalipas ka ng gabi sa kanya, siguraduhin mabuntis ka. Lolo, ikaw, anong pinagsasabi mo? Hindi kita binibiro. Tama ba ang narinig ko? Si Jilin ba kausap ko? Paano niya nasabi yun? Posible kayang si Chin Fayo ay may espesyal talaga na napansin ni Jilin. Impossible yon. Yelin, nagkasundo tayo simula pa na si Lin Wanwan ay para sa aking pamangkin, si Zhao Yunji. Umuulong ka na ba? Hindi ako ang babawi, kundi si Chin Fayo. May kakilala siyang importante. Personal na hiningi ang kamay ni Wanwan at gusto niyang mapang-asawa si Chin Fayo. Ang taong iyon, hindi kayang galitin ng pamilya So at hindi rin ng pamilya ko. Impossible. Kung talagang may kilala siyang malakas, ang sarili niyang kumpanya, halos malugi. Na, Yelin, paano namang makakakilala si Qin Fiyo ng ganun? Sigurado ka bang di ka nagkakamali? Matanda na ako, pero di pa ako ulyanin. Sige, okay na yun. Hello? Hello, Yelin? Anong nangyayari? Sino itong malakas? Baka ang pamilya Lin, nakarinig na may natanggap kang $1 billion na investment mula sa at iniisip nilang kilala mo ang chairman ng Feilong, kaya tingin nila'y may maganda kang kinabukasan. CJ, Qin Fiyo, ikaw at kayong lahat, maghintay lang kayo. Tara na. Hindi mo pa nakuha ang peking tinta, paumanhin sa pagkaantala. Inanunsyo ko, magpapatuloy ang exhibition. Lahat ay malayang makapagbid, sa kahit anong gusto mo. Mga Ginoo at Ginang, lahat ng mga pinta rito ngayong gabi, bilhin ko silang lahat. Binibining Lin, sigurado ka bang gusto mo bawat pinta? Ngayon, ang araw na nagkita kami ni Fayu, kahit hindi ko alam, bakit pumayag na ang lolo ko, na magkasama kami. Siguro, biniyayaan lang tayo ng swerte. Kaya, nagpasya na ako. Nagumawa pa, para sa kawang gawa. Sige, salamat sa iyong malaking donasyon, Binibining Lin. Kung gayon, tapos na ang exhibition ngayong gabi. Kayong dalawa, may matibay na kayong relasyon. Bakit hindi na lang kayo magpakasal agad? Siya. Kapatid ko siya. Mahilig lang siyang magsalita parang matanda. Huwag mo siyang pansinin. At ito naman, si Hyushu ito, Tita Hi. Tita Hi. Sa tingin ko, si Ranran, may punto. Matandang Yilin, pumayag na. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng lisensya? Pumili muna ako ng magandang petsa. Pala, nakapagpareserba na ako sa kainan. Malapit na ang oras, kaya alis na tayo ngayon. Tita Hi, maging komportable ka rito. Kain at inom lang kayo. CJ. Xiao Chenlo, mukhang nasa kamay ko ka na naman. Anong balak mong gawin? Galit na galit ako. Bakit si Qin Fiyo? Bakit sa kanya napupunta lahat? Ginoong Zhao, huwag po munang mainis. May balita lang ako, nabalitaan ko. Ang bagong chairman ng Feilong Commerce, Li Jongchon, may hinahanap na tao. Anong kinalaman yan sa akin? Ang taong iyon, nandito lang sa Jiangcheng. Basta't mahanap mo siya, kahit hindi mo makuha ang pabuya. Hindi bababa sa mapapalapit ka kay Li Jongchon kapag nakuha mo ang pabor niya. Bakit pa mag-aalala kay Chin Fayo? Tama ka, bilis, magpadala agad ng mag-imbestiga. Tatay, sinubukan kong alamin. Matapos ang aksidente mo sa sasakyan mo, ang katawan mo ay nasa koma na mula noon. Pero, ang mga paggana ng katawan mo ay parang nasa vegetable state. Sinabi na ng doktor, nasa koma ka na pala. Baka hindi ka na magising. Ang katawan ko ngayon, ang paggising ng dati ay milagro. Pero anyway, ang doktor ay binigyan ako ng gamot na kinuha niya sa'yo. Kaya tatay, saan galing ito? Binigay sa akin ng kaibigan, regalo lang. Binigay sa'yo ng kaibigan. At paano naman ito, galing din sa kaibigan? Pinahiram lang sa akin ng kaibigan. Pinahiram? Tatay, may tinatago ka ba sa akin? Ano ang itatago ko sa'yo? Siguraduhin lang na aalagaan ng doktor ang katawan ko. Huwag hayaang may mali. Kung hindi, paano ako makakabalik? Hindi masama kung hindi ako makakabalik, di ba? Ang katawan mo ngayon ay mas bata ng mahigit 10 taon sa dati. Wala kang alam, nakakasira ng maraming bagay ang katawan na ito. Si Zhao laging may balita. Anong balita? Ang hinahanap ni Li Jongchon ay si Liu Ran, isang ulila na lumaki sa ampunan. Liu Ran? Oo. Pamilyar ang pangalan na yan. Kaya pala siya itong pasaway. Kailan tayo kikilos? Hindi ba bukas ang kontrata? At Feilong Commerce Group? Narinig ko, darating si Li Songcha. Heto ang plano.
Bukas, hanap ng pagkakataon para itong pasaway na to sa harap ni Lee Songshan. Sige. CJ. Fiu, malapit ka nang pumirma ng $100 milyong. Congrats! Salamat, Yahi. Nasaan ang tatay mo? Sabi ni tatay, pumunta siya sa palitan. Nag-isa lang siya. Nagbilin ako na bantayan siya. Pero di siya nakinig. Sabi niya, hindi na siya bata. Hindi siya bata, pero ang kalusugan niya, parang bata. Hindi, kailangan ko siyang puntahan. Ano ito? Fiu, tingnan mo. Nakita ko ito sa lupa. Hinanap ko sa lahat ng malapit. Hindi ko siya nakita. Hindi ko makonekta ang telepono niya. Sa tingin ko may nangyari sa kanya. Ano? Chen Sheng, ang tatay ko. Hindi, nawawala ang bunso kong kapatid. Agad na sinususpinde ang seremonya. Kontakin ang pulisya agad. Hanapin muna natin siya. Sige. Alam niyo ba ang ginagawa niyo? Sino ang nagpadala sa inyo rito? Ikaw ba, Zhao Yunjia? Batang pasaway ka, hindi ba't nagmamarunong ka? Subukan mong maging matapang, sige, tingnan natin kung kaya mo. Pakibitaw mo ako agad. Ito ay kidnapping. Illegal ito. Alam mo ba yon? Tumahimik ka, takpan ang bibig niya. Umalis ka. Bakit niyo ako dinala rito? Anong gagawin niyo? May darating na malaking tao ngayong gabi. Gusto kanyang makita. Umupo ka lang at maghintay rito. Malaking tao? Nasa loob siya, tama. Opo, presidentially. CJ. Pamilyar ang tinig na yon. Sino yon? Bakit si Lee Jongchon? Bakit siya nandito sa Jiangcheng? At si Zhao Yunjia pa ang nagdala sa akin dito ng sapilitan? Ibig bang sabihin nito, alam na niya kung sino ako? Sa wakas, makikita rin kita. Hindi ko akalain na mahahanap kita sa Jiangcheng. Kaya pala, nakilala niya talaga ako, ano? At ang laki mo na talaga. Oo nga, hindi ko rin inasahan. Na makita ka rin dito, narinig ko na ikaw na pala, ang chairman ng Feilong Trading. Sana mapatawad mo ako. Wala talaga akong nagawa. Wala kang nagawa, ganito mo ako tratuhin. Ako. Hindi, kailangan ko na makaalis dito. Walang awa si Lee Jongchon. Ngayong alam niyang buhay pa ako. Hindi niya talaga ako titigilan. Anong gusto mo? Huwag kang matakot sa akin. Kahit ang katawan ko'y di lumalaban, ngayon na ba, talaga ang araw na mamamatay ako? Anak, patawad, kasalanan ko. Noon, talagang umuusbong ang karera mo. Kakaanak ka lang kamakailan, pinalayo kita. Kahit ang nanay mo'y nagpatiwakal, tila inalagaan ka ng Diyos. Kaya ang orihinal na may-ari ay anak niya. Hindi niya napansin na ako si Qin Tianlong. Kumusta ka nitong mga tao? May nanakit ba sa'yo? Maayos naman ako. Nakakapanlumo ito. Paano ako napunta? Sa anak ng kaaway ko? Nakakahiya, di ba? Pero baka maganda rin. Nababahala ako na wala ako makahanap ng ebidensya. Ngayong naging anak niya na ako, makakuha ng impormasyon sa kanya. Madali lang yan. Nitong mga taon, wala ang tatay mo. Ang buhay sa ampunan talagang mahirap. Tingnan mo ang payat mo. Hindi ka pa kumakain, di ba? Halika na, kumain muna tayo. Ang daming pagkain, hindi natin. Kumain ka lang hanggat gusto mo. Kung hindi mo matapos, iwan mo na lang. Simula ngayon, kasama mo si Dad. Ilalabas ka ni Dad araw-araw para sa pinakamasarap na pagkain. Pagkatapos natin kumain, dadalhin kita sa mall. Ano mang gusto mo, babilhin natin. Hindi. Okay lang. Pagod na talaga ako sa lahat. Pagod ka na? Talaga bang ang ampunan ganoon kaganda ngayon? Kailangan kong magmadali. Ding Sheng Group. O mag-aalala ang kuya ko. Tita He, huwag ka munang magpanik. Hinahanap na namin kahit saan, pero wala pa rin kaming bakas. Paano ako hindi mag-aalala? Tita He, hinahanap na siya ng pulis, at maliwanag ang araw. Nasa gitna tayo ng syudad. Huwag kang mag-alala, wala namang masama. Sana nga. Presidente Qin, narito na ang taga-Feilong Chamber. Presidente Qin, may problema ba sa kontrata? Walang problema. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. CJ. Teka lang. Para sa seremonya ng 10 bilyon.
Talaga bang simple lang ito? Ang Dingsheng, hindi lang basta shell company, hindi ba? Kahit makuha mo ang 10 bilyon, gagamitin mo lang ba lahat sa pagbayad ng utang? Malapit nang lumapag si Fiu, 10 bilyon na puhunan ang Xiangrui mo. Halos kapareho ang operasyon ng Dingsheng. Malapit na niyang angkinin ang merkado ng Jiangsheng. May lakas ka pa na pumunta rito at magyabak. 10 bilyon na puhunan. Ano? Sa tingin mo ba siya lang ang may 10 bilyon na puhunan? Anong ibig mong sabihin? Saan ka nagpunta? Nakakamatay sa takot. Pag-uusapan natin yan mamaya. Itong lalaking to, hindi ko alam ang kapal niya. Naglakas loob ba siyang pumunta dito at gumawa ng eksena? Saan ko kinuha lakas ng loob ko? Well, ngayon, opisyal ko nang sinasabi. Ang taong ito ay ang kasalukuyang chairman ng Filong Corporation, Lee Songshan, Ginoong Lee. Ako ang tumulong sa iyo na mahanap yung batang pasaway. Kaya, tungkol sa gantimpala ko, sige, sabihin mo, anong klaseng gantimpala ang gusto mo? Hindi ko kailangan ng marami. Filong Corporation kay Kinfiu, isang investment na 10 bilyon. Bigyan mo lang ako ng ganyan, sapat na. Isang investment na 10 bilyon? Medyo sobra naman yan. Sobra. Ibig mong sabihin, ang Filong Corp hindi makapagbigay ng ganoong halaga. Ang ganoong halaga, Filong Corporation, ay siguradong kaya yan. Pero ang ibigay sa'yo, hindi na bale ang 10 bilyon. Kahit $100 ay sobra na. Ginoong Lee, ano ang ibig mong sabihin diyan? Ano man ang mangyari, nakatulong ako sa paghahanap. Yung batang pasaway, nahanap mo siya. Pero ayon sa sinabi niya sa akin, hindi ka naman mabuting tao. At hindi mo, inimbita siya, tinanay mo siya, di ba? Muntik na siyang mapahamak. Habang papunta rito, hindi. Ginoong Lee, naniniwala ka ba talaga sa sinabi ng batang pasaway? Bukod pa riyan, gaano ba kahalaga ang isang bata na ganyan? Kung inimbita ko o tinangay, ano ang pinagkaiba? Syempre may pinagkaiba. Anak ko siya, ikaw na ang humusga, mahalaga ba yan? Anong ibig mong sabihin, siya? Siya ang anak mo, lolo. Lee Songshan. Hindi siya. Pinaghihinalaan mo ba na siya ang sumubok na saktan ka? Ang katawang ito, paano siya magiging anak niya? Hindi ko rin inaasahan na ganito ang sitwasyon. Buti na lang, naswertehan ko to, kaya't hindi ko na siya pwedeng pakawalan. Susunod, mananatili akong malapit sa kanya, pansamantala, para mas madali siyang imbestigahan. Zhao Yunji, may tapang ka pala. Kung hindi ko pa tinukoy sa missing person request na gusto ko siyang buhay, balak mo na ba patayin siya at ihatid dito sa akin? Hindi, Yelay. Kahit ano paman, natulungan kitang mahanap ang batang ito. Kahit na gumamit ako ng pagdukot, dala ko pa rin siya mismo sa'yo. Akala mo ba hindi ko siya mahahanap kung wala ka? Hindi, Yelay. Inaamin kong mali ang pagdukot, pero hindi ko siya sinaktan. Nagsisinungaling ka, binugbog mo ako, at tinawag mong talunan ng tatay ko. Huwag kang mag-imbento, hindi ko sinabi ang ganyan. Yelay, sumpa ko, hindi ko sinabi ang ganyan. CJ. Xiangrui Group, ano? Simula ngayon, sa Jiangsheng, wala nang Xiangrui Group. Yeli, patawad. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patawad. Huli na. Narinig ko kay Ranran na palagi mo siyang inaalagaan. Kaya, sa ngalan ng Filong Chamber of Commerce, magdaragdag ako ng 10 bilyon pa sa iyong investment. Salamat, Pangulong Lee. Magaling ang ginagawa mo. Simula ngayon, i-report mo lahat sa assistant ko. Walang problema. Kung wala na, uwi na kami ni Ranran. Pinaghirapan ko siyang mahanap. Gusto ko pa siyang makasama. Halika na, Ranran, sama ka kay Daddy. $10 bilyon pa ang pondo, yan na ang kabuuang 20 bilyon. Malapit nang umangat ang Dingsheng. Lalo na ang Xiangrui Group, ngayong nagalit nila ang Feilong Association kapag nalugi ang Xiang. Wala nang kakumpetensya. Tiyak na angat ang Dingsheng. Batang yan, swerte talaga ni Qin Faiyu. Bakit hindi ko narinig na may kapatid siya? Lee Songshan, Kinfiu, at ang batang yan, hindi pa ako tapos sa inyo. Ginoong Zhao, tungkol sa Feilong Association, dapat ba? Lumayas ka. Hello, sino to? Gusto mong magtrabaho para sa akin? Sino ka ba talaga? Bakit ako gagawa para sa iyo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman. Mayroon tayong magkaaway. Ang Feilong Association at ang pamilya Qin. Narinig ko sa kuya ko na ang Feilong Association wala man lang sangay sa Jiangsheng. Kaya saan galing ang gusaling ito? Dahil ang dating chairman, itinakda ang Jiangsheng bilang susunod na hakbang. Ngayong ako na ang namumuno, natural lang na ako ang magpatupad ng planong ito. Siya ang pinakamalakas na tumutol noon. At ngayon naman pala, hindi niya kinansela ang plano ko. Chairman, handa na ang bagong panukalang proyekto. Pakitingnan po. Lanan. Liu Feng at Yu Ch.
Sila pala, nagtratrabaho na kay Lee Jong-chon. Nagsabi sila ng katapatan sa ako dati, ngunit noong nahirapan ako, tinalikuran nila ako. Handa na ang conference room. Hinihintay ka nila. CJ, tara na. Dito ka lang at magpakabait ha. Pagkatapos ng meeting, ilalabas kita para magsaya. Gusto kong maglaro sa computer. CJ. Sige na, magpakabait ka at maglaro dito sa computer. Huwag kang gagala, naintindihan mo. Tara na. Si Lee Jong-chon ay hindi kailanman umaalis nang wala ang laptop na ito. Siguradong may sandamakmak na sikreto niya rito. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko mahanap ang patunay. Hindi ako makapaniwala na may diary pa rin siya. Ngayong araw, muli, si Kuya Tianlo, tinanggihan ang aking panukala. Ngunit kung ganito ang gagawin, pinakamabuti ito sa paglago ng chamber. Dapat alam niya yan sa puso niya. Bakit niya paulit-ulit itong tinatanggihan? Maaari bang, hindi lang siya nagtitiwala sa akin? Parang ganito rin nung iminungkahi niya, ang mamuhunan sa Yuncheng. Maganda talagang lugar ang Yuncheng para sa puhunan. Ngunit nag-alala ako, na nakikipagsabuhatan siya sa mga lokal na kumpanya, kaya tinanggihan ko ito. Lubos kong pinabagsak ang yuan niyang kapital. Iniwan silang walang-wala, kaya di na sila makipagkumpetensya sa Filong Chamber. Bakit niya pa rin inagaw ang aking karapatan sa pamumuhunan? Dati mayroon, isa pang grupo ng kapital laban sa Filong Chamber. Ang tagapangulo ay, dating tagahanga ni He Yushu, si Lee Yunting, si Lee Jong-chon. Halos malugi sila dahil sa atin. Ngunit ang Filong Chamber ay nalugi rin ng malaki sa labanang iyon. Noon, binawi ko ang kanyang karapatang sumali. Nananatili pa ba siyang may galit sa akin dahil doon? Bakit kailangan nating magbukas muna ng sangay sa Jiangchen? Malinaw na ang bagong lungsod ay may mas magandang lokasyon. Hindi. Kailangan kong kumbinsihin si Kuya Tianlong. Tinutulan lang niya ako noon para sa kapakanan ng chamber. Si Kuya Tianlong ay nasa problema. Ako ang itinalagang bagong presidente, ngunit dinudurog ako ng bigat. Hindi pa rin nahahanap ang aking anak. Maraming issue sa chamber ang kailangang ayusin. Kung malalaman ko kung sino ang nanakit kay Kuya Tianlong, sinusumpa ko, hindi ko siya palalagpasin. O hindi pala siya ang nanakit sa akin. Nagkamali ba ako sa pagbibintang sa kanya? Kung gayon, sino? Ang gamulo sa sasakyan ko? Hello, Payu, anong nangyayari? Papa, kailangan mong pumunta agad sa Fenghua International. Si Tita He ay may problema. Dalhin niyo si Hiyoshu rito. Sabihin mong lumabas siya agad. Kung hindi, paalam na sa kumpanya. Magbayad ka, Hiyoshu. Hiyoshu, lumabas ka at bayaran ang utang. Zhao Yunji, ano bang problema mo? Pupunta ka sa kumpanya ko at gagawa ng Baliw? Hindi ako baliw. Nandito ako para maningil ng utang. Kailan ba ako umutang sa'yo? Hindi. Pero naniningil ako para sa iba. Hindi mo nga kayang asikasuhin ang sarili mong kumpanya at may oras ka pa para makiusyos. At saka, sa aking kakayahan, Yushu, paano naman ako makakautang? Wala ka namang utang, pero may iba. Dalhin sila rito. Ate, tulungan mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Cheng Wuang, may utang ka. Magkano ang utang niya? Babayaran ko na. Pakawalan mo siya, ngayon na. 30 milyon. 300 milyon? Ganoon kalaki. Mali. 3 bilyon. Kasama ang interes, aabot sa 30 bilyon. Anong nangyayari? Anong nangyari? Utang ng kapatid ko sa iba. 30 bilyong dolyar ang utang. 30 bilyon. Ano ang ginawa niya? Saan nanggaling itong bata? Anong ginawa ko? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Sagot lang pag inutos. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ako, nanghiram ako ng pera sa stock market. Paano ko malalaman na loan shark pala? Nagtataka ako bakit sila nagpapahiram ng ganto kalaking pera. Sis, nascam ako. Nanghiram ka ng ganyang kalaki. Nalinlang ka ng iba at idadamay mo pa ako dito. Ayusin mo mag-isa. Hindi ako ang kapatid mo. Halika na, sis. Simula nang umalis si mama namin. Ikaw na lang ang pamilya ko. Kung hindi mo ako tutulungan, talaga akong malas. Sis, nagmamakaawa ako. Sige na, tama na ang salita. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Pero hindi ko basta makukuha ang ganyang pera ngayon. Kailangan ko ng oras para ayusin. Mukhang mahihirapan ka dito. Matagal na siyang may utang niyan. Kung patatagalin mo pa, dagdag pa ang interes. Higit pa sa 30 bilyon yan, hindi yan magiging madali. Bibigyan kita ng 5 araw. Kung hindi mo mahugot ang pera sa 5 araw, hindi ko na magagarantiya ang kaligtasan niya. Pa, Dalhin niyo siya. Sis, iligtas mo ako. Kailangan mo akong iligtas. Kapatid mo siya sa ama, di ba? Mula nang pumanaw si nanay at tata, parati na lang siyang pasaway. Masyado akong abala sa trabaho. Wala akong oras bantayan siya. Hindi ko akalain na mapapasubo siya. Sa ganito kalaking 30 bilyon at 5 araw lang bayad. Imposible. Makalikom ako agad ng ganoon. Pwede mo ba akong hiraman? Lahat ng ari-arian ko ay nasa Feilong Commerce Association sa vault. Sa sitwasyon ngayon, hindi ko talaga makuha. Baka pwede kang humiram muna kay Faiyu. 2 bilyon lang ang puhunan niya. Huwag na. Konti lang din pera niya ngayon. Pupunta na lang ako sa kung makahiram sa kanila.
Ang lolo mo, sa Beijing, ang pamilya Son. Pero, baka hindi nila ipahiram agad sa akin. Sasama ako sa'yo. Then, Hindi ako kakain. Tay, ano na naman yan? Ano ang ginagawa ko? Dapat nga ikaw ang tanungin ko. Ilang beses ko nang sinabi, sabihan mo si Yushu na magmadali at humanap ng lalaki. Bakit hindi mo siya mapagsabihan? Tay, sinubukan ko naman. Ayaw lang talaga makinig. Hindi na siya umuwi sa pamilya Son ng matagal dahil dito. Basta, nakausap ko si dating Jilly ilang araw ang nakalipas at inayos ko si Yushu na makilala ang bunso niya. Kailangan mong humanap ng paraan para maibalik siya dito. Yushu, nandito ka na. nanay, Naaalala mo pa pala umuwi. Ano? Sino itong bata? siya si. Aba, ikaw na bata ka. Astig ka pala, ha? Kaya pala hindi ka umuwi nitong mga taon. Hindi ka pa nga naghanap ng lalaki. Nangyari pa, may anak ka na pala ngayon. Apo ko siya. Kapatid siya ng kaibigan ko. Tinutulungan ko lang siya ng ilang araw. Nagulat mo ako sandali. Akala ko totohanan na, tulad ng sabi ng lolo mo. Bakit ka biglang bumalik? Bumalik ako dahil gusto kong humingi ng pera sa pamilya. Manghiram ng pera? Wala ka bang sariling kumpanya? Bakit kami ang hinihingan mo ng pera? Nagkaproblema si Chenghua. Kulang ako sa pera ngayon kaya gusto kong humiram sa pamilya. Pangako, babayaran ko sa loob ng 6 na buwan. Yung lintik na matanda, at yung anak niya sa babaeng Samira. Bakit mo pa siya pinapansin? Si Chenghua ang pa rin ang kapatid ko. Patay na sina tatay at nanay niya. Hindi ko siya pwedeng iwanan. So magkano ang gusto mo hiramin? 30 bilyon. Magkano? 30 bilyon. Anong klaseng problema ang inabot niyang pasaway para sa ganyang kalaki? Na-scam siya. Pinipilit nilang makuha ang pera pabalik sa 5 araw. Kulang ako sa pera ngayon kaya gusto kong humiram sa pamilya. Hindi ka naman nakikita kadalasan. Pero pag may problema, bigla kang darating. Tinitingnan mo pa ba ako bilang iyong lolo? Ako, Maaari kitang bigyan ng pera. Pero kailangan mo. ika-70 taon ng pagdiriwang. Bakit hindi ikaw mismo ang pumunta? Dito sa kabisera, ang pamilyang Lin ang pinakamalakas. Sila ang pinakamataas sa lumang pamilya. Ngunit ang pamilyang Lee, nasa pangalawang antas pa rin. Matanda na ako ngayon. Ang mga obligasyong panlipunan, mas mahusay na hawakan ng nakababata, para rin ito sa iyong kinabukasan. Hanggat ako ang pumunta, pahihiramin ako ng 30 bilyon. Sige na, pupunta ako. Tay, kumusta ang lakas na ito? Mabuti, mabuti. Tama lang yan. Tay, nandito na ang babae ng pamilyang He. Ginoong Lee, narinig ko. Mahal mo talaga ang sulat at pinta. May nakuha akong bagong obra. Maganda nais ko'y kasiyahang kasing lawak ng dagat. At mahabang buhay na parang bundok. Magaling, magaling, halina. Mahal, maupo ka. Bakit ang matandang iyon? Patuloy na nakatingin, wala akong ideya. Parang kakaiba. Ginoong Lee, narito ako para sa regalo. Magaling, magaling. Ginoong Lee, sigurado ka bang hindi mo ako napagkakamalan? Kailan pa ba ako naging manugang mo? Napagkakamalan ka? Maaari akong tumatanda na, pero hindi pa ako ulyanin. Paano ko ba magkakamali? Hindi ka ba ang babae sa pamilyang He? Tama, ako nga. Kung ganon, hindi ako nagkakamali. Ilang araw lang ang nakalipas, nakipag-ayos ako kay matandang Son para makipag-engagement sa anak ko at sayo. Sa madaling panahon, ikaw ay magiging aking manugang. Ano? Kaya pala gusto ka nila sa handaan sa kaarawan. Nalalaman ko, dinadala ka nila, diretso sa pugad ng leon. Bakit naman wala akong alam tungkol dito? Kapag nagdesisyon ng mga nakatatanda tungkol sa ganitong bagay, tapos na yon. Halika na, makabagong panahon na ngayon. May kalayaan tayong piliin kung sino ang mahal natin. Ang ganitong mga bagay, dapat mayroon din tayong sasabihin dito. Ano, akala mo ang pagpapakasal sa aming pamilyang Lee ay maglalagay sa iyo sa alanganin? Ang kapatid kong lalaki ay gwapo at matagumpay, at ang aming pamilyang Lee ay isa sa pinakarespetado sa lungsod. Sa tingin mo ba talaga may mas higit pa? Eksakto, Yushu, magtiwala ka sa akin. Naranasan ko na ito dati. Ang pamilyang Lee ay hindi ka gagawan ng masama. Ang pamilyang Lee ay talaga isa sa mga pangunahing pamilya sa lungsod. Pero sa totoo lang, hindi ko pakialam ang mga iyo. Dapat nasabi na sa akin ito ng mas maaga. Huwag magmadali na tumanggi kagad. Ang bunsong anak ko ay talagang magaling. Dagdag pa, kayong dalawa ay magkakilala na. Kilala ko siya. Tatay, umuwi na ako. Ikaw ba yan, Leonti? Taga-angkan ka ng Lee. Bakit siya pa? Chairman ng Yuanyang Capital. Tagahanga ni Hiyushu nung kolehiyo. Bakit siya taga-angkan ng Lee? Hindi ba talaga? Siya nagpakilala nung nanliligaw kay Hiyushu nung kolehiyo. Pasensya ka na, Yushu. Pinagbawalan ako ng tatay ko noon, kaya di ko nasabi sa'yo. Itong Torpa, di pa rin nagbago ang ugali nung di kanya nakuha. Ngayon buong angka na ang pinadala. Narinig kong single ka pa rin, kaya di rin ako naghanap ng iba. Naghintay ako sa'yo. Di mo kailangang maghintay sakit. Kahit di pa ako ikinasal. May mahal na ako.
Wala akong nararamdaman para sa'yo. Yushu, alam kong minamaliit mo ako noon. Akala mo talunan lang ako. Pero nitong mga taon, nagtrabaho ako sa abroad. Walang ginamit na kayamanan ng angkan. Lahat ng meron ako ngayon, sariling sikap lang. Naniniwala akong kaya kong pasayahin ka. Hiha, ang anak ko ay talagang may kakayahan. Pumayag na ang pamilya mo. Kung tatanggi ka, ninanais mo bang ihiya ang angkan ng Lee? Pasensya na, Yili. Di ko talaga siya mapapakasalan. Bakit hindi? Single naman tayo. Magkakilala ng matagal at sang-ayon ang mga pamilya. Ano ang problema? Hindi. Dahil may anak ako. May anak ka? Anak mo to, hindi siya kapatid mo. Anak ko siya. Nanay, kaya pala nasa 30 hindi pa kasal. May lalaki ka pala sa labas, buntis bago ikasal. Talaga kang nagdala ng hiya sa pamilyang Son. Walang hiya kang babae. Sinasabi ko na, nitong mga taon, bakit hindi ka umuwi sa kabisera? Kaya pala nahihiya kang umuwi. Nagkaanak ka, pero hindi ka man lang naglakas loob magpakasal. Huwag mong sabihing nagikabit ka ng iba. Ganito ba ang pamilyang Lee? Nagsasabog ng chismis na walang basehan. Kaya itong sinasabing malaking pamilya ay walang pinagkaiba sa mga chismosang matanda sa kanto. Anong sinabi mo? Tama na. Yunting, ano sa tingin mo? Paano ang ama ng bata? Palalakihin ko siya. Kung hindi mo tututulan, gusto kong maging tatay ng bata. At sa totoo lang, mukhang maayos naman ang bata. Hindi madali para sa isa. Babae na palakihin siyang mag-isa. Totoo ba to? Parang siya na, ang hari ng mga pakyut, di ba? Masunurin siya. Siguradong magaling ang batang palalakihin mo. Kamangha-mangha, hindi ikaw. Akala mo kaya mong maging tatay ko? Mas bagay akong maging tatay mo. Halika, tawagin mo akong tatay, anak. Ranan, huwag kang bastos. Pasensya na, hindi ko pa masyadong nagkapag. Turuan siya ng maayos. Okay lang, kung hindi ka tututol. Simula ngayon, pwede nating palakihin siyang magkasama. Ano sa tingin mo? Ayoko na lang. Kung alam mo lang, kung sino ang tatay ng bata. Baka hindi mo na gustong palakihin siya. Sino siya? Qin Tianlong. Sino ang tinutukoy mo? Siya ang anak namin ni Qin Tian. Yunting. Sino si Qin Tianlong? Sa mga elitistang pamilya sa kapital, bakit hindi ko pa narinig ang pamilyang Qin? Galing ba siya sa malaking pamilya sa probinsya? Hindi siya galing sa maimpluwensyang pamilya. Wala siyang pinanggalingan. Isa lang siyang minahal ni Hyushu. Tama. Tama, siya ang palagi kong minahal. Kahit noon pa man, hindi niya ako pinili. At nag-asawa ng iba. Mahal ko pa rin siya. May sarili akong dahilan sa pagpili na makasama ang nanay ni Faiyu noon. Hindi ba't pagiging kabit na lang iyon? Hindi kanya pinakasalan, pero nagkaanak ka pa rin sa kanya. Ang apo ng pamilyang Son sa kapital ay nahulog sa isang tagalabas. Nakasama lang ni Qin Tianlong siya, matapos mamatay ang dati niyang asawa. Paanong naging kabit yon? Ano, kumain ka ba ng basura? Bakit ang baho ng bibig mo? Yushu. Akala ko dati itong bata ay bastos lang dahil sa maling pagpapalaki. Naging anak pala siya ni Qin Tianlong. Kaya pala, galing lang sa genes. Siya ang anak ni Qin Tianlong. Anong klaseng ugali pa ang maaasahan niya? Parang may karapatan kang magsalita tungkol kay Qin Tianlong. Sino ka para sabihin yan? Hindi ako bababa sa antas ng isang pasaway na tulad mo. Bukod pa riyan, patay na si Qin Tianlong. Walang punto ang pagkumpara sa kanya. Sabi mo patay na siya? Akala ng iba ay nawala lang siya. Matagal na siyang nawawala. Sa tingin mo ba buhay pa siya? Yunting. Kaya ngayon, pakialam mo pa ba kung may anak siya? Tay, hindi naman kapos ang pamilya natin. Kapag kinasal na tayong dalawa, ipapadala na lang ang bata sa iba. Sige, nihanda ko na ang mga regalo. Sumang-ayon ng lolo mo at lahat, kailangan mong pakasalan ng anak ko. Paano kung tumanggi ako? Kung hindi ka, walang sa pamilyang Liang tumitingin sa iyo dahil sa nakaraan. Ikaw pa ang mapili ngayon. Huwag kalimutan, pamilya ng lolo mo, kakampi natin ngayon. Akala mo ba kung hindi ka magpakasal, makakalaya ka sa lungsod na ito? Kapag dumating ang oras na iyon, huwag mo nang isiping patakbuhin ang kumpanya mo sa Jiangcheng. Nananakot ka ba? Tapos ano kung oo, para rin sa ikabubuti mo. Yushu. Basta sabihin mong, pwede na tayong ikasalagad. Alam mo, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sa tingin ko sa ginagawa, kung hindi ako sasang-ayon ngayon, hindi ako makakalabas dito, di ba? Kung hindi mo pakasalan ng anak ko, kahit sino pa ang dumating, walang kukuha sa iyo. Sa lungsod na ito, sino ang maglalakas loob laban sa Lee? Walang makakakuha sa iyo, walang makakakuha sa kanya, kaya ako. Ginoong Lee, pasensya na po. Ngayon ang iyong ika-70 kaarawan. Wala akong dinala, pumunta lang akong walang dala. Pero gusto ko talagang may dalhin. Talagang pasensya na po ako. Dalagang Lee,
Gusto mong dalhin sila? Oo. Ang iyong pamilyang Lin ay mayaman at makapangyarihan. Ngunit ito ay isang usapin sa pagitan namin at ng Son. Hindi mo lugar yan para makialam sa aming usapin. Kapatid ko siya. Paano ako magiging tagalabas? At paano ako nakikialam? Kapatid mo? Siya ang nakababatang kapatid ng fiancé ko. Kaya, kapatid ko rin siya. Sa tingin ko, dahil sa reputasyon ng Lee, hindi naman malaking bagay na isama sila, di ba? Pwede mong kunin ng bata, pero si Hiyushu, kailangang manatili. Kaya ang bata ay sa iyo talaga? Pabaliwin mo ba ako? Ako. Kung hindi ka papayag ngayon, ang kasal na ito ay hindi mangyayari, at hindi mo makukuha ang nais mong utang. Ang kapatid mo ay hindi rin maliligtas. Kung alam ko lang, hindi ko sana minamaliit sa mga Son at Lin noon. Dapat mas nakilala ko sila. Ngayon, kaya ko na sana, masolusyonan ito gamit ang tawag, tulad ni Lolo Zhao at Lin. Dalagang Lin, pwede mong kunin ng bata. Siya, hindi mo pwede. Kahit pa dumating ang lolo mo, hindi niya mababago ang desisyon ko. 1-1, ihatid mo muna si Ranan sa Jiangxi. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung sakali man, makukulong lang ako ng ilang araw. Tatakas ako kung may pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang na ligtas ka. Kapag nakabalik na ako, hahanap ako ng paraan para makuha ang pera sa vault. CJ. Ano, sa pilitang pinapakasal si Tiahinhi. Ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi rin talaga ako sigurado, pero si Tiahinhi, hindi yata makakaalis sa kapital pansamantala. Sige, huwag kang malungkot. Ibaba mo na lang ako sa Feilong Chamber. Ranran, nakauwi ka na. Bakit ka mukhang balisa? May problema sa stock ng kumpanya. Patuloy ang pagbaba nito. At ngayon, maraming investment firms ang biglang nalugi. May mali sa stock? Halatang halata na may nagta-target sa atin. Nadamay lang ako sa gulo hindi pa katagalan. At ngayon ang Feilong Chamber ay target din. Maaari bang may koneksyon lahat ito? Sa ngayon, karamihan ng pondo ng kumpanya ay nakatago sa treasury. At kailangan ng treasury ang facial recognition ni Kuya para mabuksan ito. Balak ko sanang gamitin ang pondong iyon. Ang dami kong ginagawa, nalilito na ako. Bakit ko sinasabi lahat ito sa batang tulad mo? Hindi pa rin alam ni Lee Gongchon. Nasa ospital lang ako. Dagdag pa, sinabi sa akin ni Fayu, ang katawan ko ay hindi pwedeng igalaw nang basta-basta sa ngayon. Kung hindi, ang mga bodily function ko ay pwedeng bumigay lang. Hindi ko nga alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makabalik sa sarili kong katawan. Presidente, nalaman na po namin, ito ay gawa lahat ng Yuanyang Capital. Sino ang gumawa nito? Yuanyang Capital. Naaalala ko ito. Hindi ba ito ang venture capital firm na muntik ng malugi ilang taon na ang nakalipas? Pareho lang ba ng pangalan o? Ito ba talaga ang kumpanya? Matapos natin silang lujihin dati, nagsimula silang magpahiram ng pera, dumaan sa mga madudilim na landas, at muling pinalaki ang kanilang pondo. Ngayon, mukhang alam nila, karamihan sa mga ari-arian natin ay nakatali, at matagal na nila tayong target. Kung alam ko lang noon pa, sana'y winasa ko na sila ng lubusan para hindi na sila magkaroon ng pagkakataong sipain tayo kapag bagsak. Ang utang, ang kuya ni Yushu, huwag mong sabihin, nanghiram siya sa Yuanyang Capital, kung ganoon nga. Lahat ay may dahilan na, ang pagpapakasal kay Yushu, tiyak na bahagi rin ng plano nila, Li Yunting, o Li Yunting. Akala ko'y isa ka lang na sunod Son Yeren. Yun pala, may kakayahan ka rin pala. Presidente, ano na ang gagawin natin? Ang aming stock, bumagsak na sa pinakamababa. Huwag magpanik, kaya ko siyang pabagsakin. Kung matalo ko siya minsan, kaya ko ulit siyang talunin. Sa ngayon, hindi natin kayang mawalan ng ulo. Presidente, may balita ako tungkol sa bat na ipinasaliksik mo. Ano ang nalaman mo? Nalaman natin kung bakit nawala si Kuya. Oo, nakuha ko ang impormasyon. Tianlong, si Kuya, nasa ospital siya sa Jiangcheng, nagkokoma. Naaksidente siya sa kotse, may nagkalikot sa kanyang sasakyan. Sino ang gumawa nito? Siya nga. Sinasabi ko, parang ang daming pagkakataon na nangyayari. Siya pala ang may pakana ng lahat. Siyempre, siya talaga. Tara, bisitahin muna natin si Kuya sa ospital. Sige. Kuya, huwag kang mag-alala. Ipapangako kong gaganti ako para sa'yo. Hindi ko hahayaang magulo ang Feilong Chamber of Commerce habang ako ang namamahala. Kahit alam kong may mga pagkakataong hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ikaw pa rin ang kapatid kong kuya. Ang pwestong ito bilang pangulo ay sa'yo pa rin dapat. Habang nandito ka pa, ako lang ang pansamantalang kapalit. Pag nagising ka na, isauli ko kaagad ito sa'yo. Mali ako na sinisi ko siya. Doktor, may pag-asa pa bang magising siya? Hindi namin masiguro yan. Nasa kakaibang kalagayan siya ngayon, na hindi pa naitala dati. Parang komplikadong pagkakahimatay, pero hindi eksaktong pareho. Ang pagkagising niya, ay nakasalalay na lang sa swerte. Takot kaming magbigay ng lunas ngayon, may isla na masyado ang katawan niya. Pag nagkamali kami, masisira ang mga lamang loob niya. Posible kaya na ang kaluluwa niya ay napunta sa katawan ng iba, kaya pala siya nawawala?
Anak, napanood mo masyado. Ang mga karton, wala namang ganoong kaluluwa sa mundo. Salamat po, Doktor. Salamat. Sige. Pangulo, tingnan niyo po ito. Ikakasal na si Lee Yunting kay Hee Yushu. Narito ang imbitasyon. Bakit ka ganyan kabahala? Wala lang. Hindi pa rin kaya ni Yushu. Dahil ba sa pressure ng mga pamilyang Son at Lee, hindi pwede. Hindi ko talaga siya papayaga na mapasa kamay ng pamilyang iyon. Gusto mo bang pumunta ako sa kasal? Ano ba to? Akala talaga ni Leonting, kaya niya akong apihin. Pangulo, pupunta ba kayo o hindi? Siyempre pupunta, bakit hindi? Pagsisimba lang naman ito, kung sasabihin natin, hindi tayo pupunta, mukha tayong may kasalanan. Sasama na rin ako. Gusto mo ring sumama? Sige, tara na. Isasama kita ni Itay para makikain sa selebrasyon. Tara na, tayo na. Maligayang bati. Ano ba yan? Para makuha ang usaping $1 billion. Ayon kay Tita Hee, pag-uwi niya, kinuha ng pamilyang Son ang lahat ng kanyang dokumento at kung hindi siya ikakasal, hindi sila magbibigay para iligtas ang kapatid. Wala siyang choice kundi pumayag. Papanood ka na lang ba, habang pinipilit si Tita Hee magpakasal? Siyempre hindi. Gagawa natin ng paraan. Bakit natin kailangang guluhin ang kasal? Makinig ka, dito sa kapital. Teritoryo ng mga pamilyang Son at Lee. Ano naman, ako pa rin ang panganay ng pamilyang Lee. Ang inyong pamilyang Lin ay malakas na sa Beijing, pero ngayon, nagtutulungan ang mga Son. Dagdag pa, dahil sa lumalakas na dayuhang kapital, kahit lolo mo, baka di makalaban sa kanila. Maligayang pagdating sa lahat. Ang aking nakababatang kapatid na si Lee Yunting ay isang lubos na matagumpay na tao. Noong siya'y nasa paaralan pa, hindi siya umasa kahit minsan sa mga koneksyon ng pamilyang Lee. Kahit nang magtungo siya sa ibang bansa, sariling sikap lang ang kanyang ginamit. Ngayon, ang kanyang kumpanya ay kapantay na ng Pheilong Chamber of Commerce. Marahil hindi nyo alam, kamakailan lamang ay naiipit ang Pheilong ng mga hindi kilalang puhunan. Bumagsak ang halaga ng kanilang stocks. Maaaring ang kumpanya ni Lee Yunting ang dahilan, kung hindi lang sana, nakaipit ang kanilang pondo. Paano mapipilitan ang Pheilong Chamber ng yuan niyang kapital? Ilang taon nang hindi naninirahan sa syudad. Marahil kaya, hindi siya gaanong kilala sa inyo. Kaya naman, harapin na niya ang lahat ng personal. Malugod nating tanggapin ang lalaking ikakasal, Lee Yunting. Magaling. Una sa lahat, malugod kayong tinatanggap sa aking kasal. Narito ang aking pamilya, mga kaibigan, pati na mga katunggali, sapagkat narito na kayong lahat. Alam kong dala ninyo ang inyong pagbati. Maraming salamat sa inyong lahat. Lubos akong nahihiwatagan. Ngayong araw na ito, narito ako, upang pakasalan ang aking kabiyak. Ang babaeng tunay kong minamahal. Tiyak na naintriga kayong lahat kung anong uri ng babae ang nakapagpaligaya sa aking puso. Kaya ngayon, hayaan nyong ipakilala ko ang aking nobya na si Hee Yushu. Ngayon, opisyal ko munang ipakikilala ang aking nobya, si Hee Yushu. Si Yushu at ako, nagkakilala noong kolehiyo. Noon, sa unang pagkakataon na nakita ko siya, nahulog ang puso ko sa kanya, at hinabol ko siya na parang baliw. Anong ibig mong sabihin? Hinabol na parang baliw. Para kang desperado lang. Pero noon, isa lang akong ordinaryong estudyante sa kolehiyo. At si Yushu, ang sikat na beauty sa campus, nakilala ng lahat, wala talaga akong pag-asa. Pero hindi ako sumuko. Pagkatapos ng graduation, itinayo ko ang aking career. Nagtrabaho sa abroad nitong mga tao. Tay, hindi ko ginamit anuman koneksyon ng pamilya. Ito'y nagawa ko nang mag-isa. Kahanga-hanga yan. Kung ipinanganak ako sa pamilya, siguro ay spoiled rich kid na ako. Hindi niya talaga ginamit ang yaman ng pamilya. Kaya naman pala, nagtagumpay siya. Oo, ang galing. Ngayon, pakiramdam ko, sapat na ako para kay Yushu. Kaya ako bumalik. Yushu, alam mo na, ang nararamdaman ko. Pakakasalan mo ba ako? Ayaw niya. Bakit ka sumisigaw? Tumahimik ka. Bakit ka nagkakagulo ngayon? Kaninong anak yan? Masyado ka ng bastos. Talagang walang modo. Kahit ang bride, wala pang sinasabi gusto ba niya o hindi. Bastyusin kang bata. Anong sinisigaw mo? Naka-wedding dress na ang bride. Akala mo ayaw niyang ikasal? Di siya na ang magsabi. Gusto ba niya? Ay, ayoko. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Okay ka lang sa ba? Ngayon, bigla kang aatras. Hindi ko gustong pumayag dito. Pinilit niyo lang ako. Kung hindi ako pumayag, mapupunta ako sa pamilyang Son sa buong buhay ko. Hindi ba ito dapat love story? Paano ito nauwi sa ganito? Hindi ba ikaw na ang magsasalita? Tumahimik ka na lang. Sige na. Ano nang hindi ka masaya? Sa mga ari-arian ko, dagdag pa ang sa pamilyang Lee. Kahit ang Lin family, di makakalamang. Kaya ano, wala akong pakialam dyan. Kung ganoon, ano nang pakialam mo?
Pakialam mo ba itong batang bastos? O pakialam mo ba, ang buhay mo kasama lang, ikaw at ang anak mo? Kaninong anak? Ang anak mo. Hindi siya anak nila ni Kim Chanlo. Alam mo ba ang kalokohang sinasabi mo? Ano ang pinagsasabi mo? Siya ang anak ko. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi siya, anak niyo ni Kim Chanlong. Iyon, wala namang anak. Pero sa puso ko, si Kim Chanlong Lak. Bakit sa puso mo, siya lang at hindi ako? Mas bata ako sa kanya. Mas may kakayahan ako kaysa sa kanya. Mas malaki ang karera ko kaysa sa kanya. Mas may kaya rin ang pamilya ko kaysa sa kanya. Bakit siya lang ang mahal mo at hindi ako? Bakit? Kahit papaano, hindi niya ako sasaktan. Kapag nagagalit siya, Ako. Hindi pa nga tayo opisyal na kasal, at nagawa mo na akong saktan. Kaya pagkatapos ng kasal, paano pa siya magiging masaya? Kailan pa naging sayo ang mga ngaral sa akin? Yonji. Ilabas niyo siya rito. Ipagtabuyan niyo siya. CJ. Anong gagawin mo? Sa tingin mo, ilabas niyo siya rito. Hindi mo ba naintindihan? Umalis ka na. Sige na. Bitawan mo ako, Ran. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ran. Kung may mangyari sa anak ko, babayaran mo yan ng buhay mo. Hoy, matanda. Ito ang anak mo. Siya ang unang kumagat sa akin, di ba? Pinundar niya yan. Nagdedepensa lang ako. Huwag mo kong lokohin. Kung hindi dahil sa'yo, napilit mong hinihila palayo. Kakagatin ka ba niya? Ikaw ang hindi nakabantay sa anak mo. Hinayaan mo siyang magwala sa kasal ko. Ngayon tingnan mo ang nangyari sa kanya. Siya ang nararapat lang. CJ. Sabihin ko na sa'yo ngayon pa lang kung may mangyari sa anak ko. Kahit ipagsapalaran ko pa ang Filong Corporation na malugi, isasama ko si Yuanyang sa pagbagsak. Ikaw ang presidente ng Filong Corporation ngayon. Kung ibang tao ang presidente, marahil mag-aalala ako. Kalahati ng mga ari-arian mo ay naka-freeze na. Paano mo ako isasama sa pagbagsak mo dahil lang sa bunganga mo? Tama na, huwag na mag-away. Tumawag na ako sa 911. Dalhin muna natin si Ranran sa ospital. Tatay, kailangan mong gumaling. Doktor. Ginoong Chin, gising ka na rin. Pahiram ang telepono mo saglit. Kailangan kong tumawag. Gusto mo bang ipacheck muna kita? Hindi na. Hoy, Fengzi. Bro, gising ka na. Sunduin mo ako sa ospital agad. Sige. Salamat, na-appreciate ko. Bro, habang wala kang malay nitong mga araw, ang aming Chamber of Commerce, tinamaan ng Yuanyang Capital. Kung hindi ka nagising, ang aming samahan, natatakot ako. Alam ko na lahat yan. Bro, alam mo? Hindi na mahalaga yan. Kailangan kong buksan ang treasury. Lahat ng pondo, malaya gamitin. Isa lang ang layunin ko. Gusto kong ang Yuanyang Association. Mabura sa mundo. Nakuha mo. Nakuha ko. Ihanda ang eroplano para sa akin. Bro, saan ka pupunta? Sa kapital. Buti malapit ang Jiangsheng sa kapital. Makakarating tayo agad doon. Okay lang muna ang bata. Nahimatay lang siya. Magiging okay siya pagkatapos magpahinga. Salamat, Doktor. Pangulong Lee, huwag mong sabihin na dinala mo ang iyong anak dahil lang natalo ka sa negosyo. Huwag kang masyadong mayabang sa akin. Kapag nabuksan ko ang vault ng kumpanya, sisiguraduhin kong mawawala kayong lahat sa merkado ng tuluyan. Gaano katagal mo itong binabalak? May pag-asa ka pa ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi lang ngayon ang araw, napakakasalan ko si Yushu. Ito rin ang araw na ang amin. Yuanyang Capital ay magiging publiko. Sa 1 minuto pa, maililista na ang Yuanyang Capital. Sa sandaling iyon, ang aming kapital ay higit pa sa inyo sa kasikatan ng Filong Chamber at magiging pinakamalaki. Pangulong Lee, ano ang panlaban mo sa akin? Talagang ipinagmamalaki ko ang anak ko. Dahil sa kanya, ang aming Lee family ay makakapantay na rin sa Lin family sa Beijing. Hindi lang pantay, sa panahong iyon ang Lin family ay malalampasan ninyo, mga bayaw. Lahat. Wala pang 1 minuto ang natitira. Kung nagtitiwala kayo sa akin dahil narito kayong lahat sa kasal ko, ang pagbili ng aking stock ay parang pagbibigay ng bonus sa inyong sarili. Huwag kayong mag-alala. Kapag naging publiko na kami, ginagarantiya kong kayong lahat ay kikita ng malaki. Magaling. Pangulong Lee, ano ang ipapalaban mo sa akin? Panoorin mo lang ang stock ko. Biglang tataas? Boss, masamang balita. Boss, may problema tayo. Boss, may mali. Ang mga stocks natin, delikado. Kakapasok lang, malaking pera. Ang pumasok sa market, sinira nito ang buong plano. Bumagsak ang presyo ng stocks. Nasa pinakamababa na sila. Paano nangyari yan, maliban sa Filong Chamber? Sino pa ang makakasira sa buong plano natin? Hindi, teka. Kahit ang Filong Chamber, hindi kaya. President Lai. Ito. Ano ang nangyayari rito?
Mukhang may tao na target sila. Pero sa ngayon, sino pa ang may sapat na puhunan para makipagsabayan sa Yuanyang? Sino man yan, basta't magulo, si Li Yunting. Balita na yan sa atin. Alamin mo, kumilos agad. Alamin kung sino. Sige, gagawin ko agad. Sige na, mabilis. Yushu, pwede na ba? Ituloy ang kasal natin. Ang Yuanyang kapital na ipinagmamalaki, nasa gulo na ngayon. Sabi mo may kakayahan ka. Puhunan, pera. Pero ngayon, wala na lahat. Karapat dapat ka pa bang pakasalan? Hindi ipakinggan mo. Yan lang ay maliliit na bagay, walang seryoso. Hindi talaga apektado. Ako kahit papaano. Ituloy na lang ang kasal. Huwag sayangin oras ni Yunting. Kung malugi ang Yuanyang, ikaw ang mapipilag sa huli. Bakit naman ako malulugi? Yan ay, kumpanya ng asawa mo sa hinaharap, pagkukunan ng kita ng pamilya mo. Sasabihin ko ulit. Sa tingin ko, lumagpas ka na talaga. Nagmamalasakit ka pa ba sa pamilyang Son? Hindi. Bakit ko po problemahin ang pamilyang Son? Mula sa wala, itinayo ko sa Jiangxi. Mag-isa ko itong ginawa. Narating ko ang tuktok sa Jiangxi. Tinulungan ba ako ng pamilyang Son? Hindi kahit bumalik lang ako para manghiram ng pera. Pero nagsinungaling ka sa akin at itinulak mo ako sa kapahamakan. Bakit kita pakikinggan? Ikaw. Ison, huwag po kayong magalit. Baka hindi pa niya napag-isipan. Ako na ang kakausap sa kanya. Alam ko ang ginagawa ko. Yushu, alam mo, ako ang pinaka nagmamahal sa'yo. Sa buong mundo, gagawin kitang masaya, anumang mangyari. Sa tingin ko, pag-isipan mo ito. Hindi kita mahal, kahit gaano ka kayaman o gaano mo ako kamahal. Hindi mo ako mabibigyan ng kaligayahan. Boss, may mali, may nangyari. Ano na? Sobrang laki ng daloy ng pera nila. Hindi tayo makakalaban sa kanila. At sinundan ko ang transaksyon at nalaman ko kung sino sila. Sino? Imposible yan. Kalahati ng pondo ng Filong ay na-freeze na. Paano sila? Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Sa ngayon talagang kulang ang cash flow para sa Yuanyang kapital. Talagang totoo. Double check ko matapos imbestigahan. Talagang Filong Chamber of Commerce. Boss, naubos lahat ng stocks namin. Nalinlang nyo kami at nawala lahat. Hindi ba kayo nagsasabi na bibigyan nyo kami ng benepisyo? Nasaan ang benepisyo namin? Ginagago ba nyo kami? Oo, nagtiwala ako. Isinugol ko lahat at ito ang ginawa nyo sa amin. Ibalik ang pera namin. Refund. Rizong siya. Talaga bang isinugal mo para labanan ako? Pinili mo ang oras na ito. Pareho tayong talo ngayon. Sa pagkakataong ito, sobra kang nag-isip. Hindi talaga ako. Hindi ikaw. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ba kayo ang chairman ng Filong Chamber of Commerce? Ako nga. Tatay. Si Qin Qianlong ang tatay mo. Hindi mo alam, hindi ko alam. Tianlong, nandito ka na. Nandito na ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang pipilit sa iyong magpakasal. Hindi pwede. Paano naman ako magigising, di ba? Akala mo ang paggulo sa sasakyan ko ay sapat na para patayin. Mukhang naawa sa akin ang tadhana. Hindi lang ako nakaligtas, kundi nagkamalay ako sa pinaka-critical na sandali. Noong una, pinabayaan kita, kaya ang kapital mong Yuanyang ay nanatiling lumutang. Ngayong oras, huwag mo nang isipin. Teka. Ang tatay ko ang dating chairman ng Qianlong Group. Hindi mo alam? Huwag mong isipin na dahil nagising ka, ay kaya mo nang gawin ang lahat. Ang kapital ko, ay higit pa sa iyong naiisip. Ang ibig mong sabihin, ang pera, na nakuha mo sa maduming transaksyon, kasama ang interes sa bangko. Tama, hindi ito maliit na halaga. Pero baka dapat mong tingnan, kung magagamit mo pa ba ito ngayon. Hindi pwede. Anong nangyayari dito? Bakit naka-freeze ang mga account ko? Akala mo ba talaga hindi ko alam? Tungkol sa lahat ng madilim mong ginawa, naisabihan ko na ang mga bangko, at na-freeze ang lahat ng account mo. Sinabi ko na sa'yo, kung kaya kitang paluguin minsan, kaya ko ulit. Hindi ito pwedeng mangyari. Qin Qianlong, anong karapatan mo? Anong karapatan mong tratuhin ako ng ganito? Ano bang nagawa ko sa'yo? Noong kolehiyo pa, mas matanda ka pa sa akin. Nagustuhan ko si Yushu, at hinabol mo siya. Kinuha mo lahat sa akin. Sabi ko, pagkatapos ng grad, mas mahusay ako kaysa sayo. Mas may kakayahan ako kaysa sayo. Halos nagawa ko na. Hindi. Hindi mo halos nagawa. Gumamit ka ng maduming paraan at halos ikamatay ko. Kaya, ang natitira para sayo ay hindi masayang kasal, kundi legal na parusa. Magandang araw, kami tagapagpatupad ng batas. Ikaw ay suspect sa kaso ng pagtatangka ng pagpatay. Sumama ka sa amin. Opisyal, nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Lahat, sumama kayo sa akin. May pera ako. Babayaran kita. May pera ako. May pera ako. Ngayong nandito na kayong lahat, gusto kong magbigay ng espesyal na anunsyo. Na bumalik dito sa loob ng 3 araw, ang nobya ay si Yushu. Pa rin pero sa pagkakataong ito,
Ako ang bagong lalaki. Sige, sige, sige. Sino ang nagsabing pumayag? Ako maging nobya mo. Mukhang hindi ka naman. Masaya dito. Baka itigil na lang natin to eh. Hindi ko naman sinabi. Hindi ako sang-ayon. Napaka mapaglaro mo. Cheyanlo, paano ka nakabalik? Si Liuran yung may gawa nyon. Nang bumagsak ang katawan niya, nagising ako sa sarili kong katawan. Kumusta na ang bata? Ngayon, sabi ng doktor kailangan. Lang niya ng maraming pahinga. At gagaling din siya. Pasensya ka na at dumaan. Kaparian. Kuya, anong nangyayari? Hindi ba sabi ng doktor, magigising na siya agad? Bakit ganito pa rin siya? Ang kalagayan niya ngayon ay halos katulad ng sa iyo noon. Ang tsansa na magising siya. Natatakot ako. Ranran. Gising ka na. Sino ka? Nasaan ako? Ako ang tatay mo. Tatay, Hindi mo na maalala, wala ka nang natatandaan. nanaginip ako. Isang napakahabang. Panaginip. Ano ang napanaginipan? Mo, nanaginip ako. Tinawag niya akong tatay. Siyempre.